Ang dalagang palaban at ang hasenderong tahimik, pest kang matanda ka. Hayop! Ang sigaw ni Clara ay umalingaw-ngao sa maliit na espasyo ng Kiserin Touch Spa, kasabay ng malakas na tunog ng pagtama ng kamao niya sa panga ng may-ari, si Mang Damian, isang lalaking kilala sa pagiging malikot ang kamay at tingin. Tumilapon ang pustiso nito. Hindi na napigilan ni Clara ang sarili. Ilang linggo na niyang tinitiis ang mga pasimpleng haplos at madudulas na komento ng amo. Pero ang tangkang paghalik nito, habang inaayos niya ang mga tuwalya sa linen room ang sumagad sa kanyang pasensya. Layasan mo to. Huwag ka nang magpapakita, hayop ka ring babae ka, ganting sigaw ni Mang Damian, hawak ang namamagang pisngi at dumudugong labi. Talaga? Akala niyo ba matitiis ko iyang kabastusan niyo kapalit ng kakarampot na sweldo? Magsama kayo ng pustiso mo. Buong tapang na sagot ni Clara. Kinuha ang mumunting gamit sa locker at walang lingon likod na nilisan ang espe. Sa labas, huminga siya ng malalim. Galit pero may bahid ng gaan ng loob. Tapos na. Pero paano na ngayon? Umuwi si Clara sa munting nirerentahang kwarto na masama ang loob pero mas nangingibabaw ang pag-aalala. Naabutan niya ang pinsan niyang si Lenny na nagluluto ng hapunan. O, anong nangyari sa'yo? Bakit ang aga mo yata? Tanong ni Lenny, napansin agad ang gusot sa mukha ni Clara. Napabuntong hininga si Clara. Sinibak ako, Len. Pero okay lang, ako naman may kasalanan. Sinapak ko si Mang Damian. Ano? Nanlaki ang mata ni Lenny. Bakit mo ginawa iyon? Paano na iyan? Binastos ako, Len. Hindi ko na natiis. Ikinuwento ni Clara ang buong pangyayari. Nakinig naman si Lenny, paminsan-minsan ay napapailing o napapamura sa galit para sa pinsan. Hay, naku, Clara. Kahit kailan talaga, yang pagiging palaban mo. Pero tama lang yan, huwag kang magpapabastos, sabi ni Lenny. Pero saan ka nakukuha ng trabaho? Alam mo namang kailangan natin ng pambayad sa upa at pagkain. Hindi ko pa alam, Len. Maghahanap bukas. Kahit ano, papasukin ko, malungkot na sagot ni Clara, na paupo sa lumang silya. Teka, biglang sabi ni Lenny na may naalala. Si Kuya Rico, yung pinsan natin sa Batangas, di ba naghahanap daw ng katulong yung amo niya sa hacienda? Malaki raw ang sweldo, stay in pa. Napaisip si Clara. Probinsya. Malayo. Pero kailangan. Talaga? Anong hacienda yun? Pwede mo bang tawagan si Kuya Rico? Agad namang tinawagan ni Lenny si Rico. Matapos ang ilang minuto, ibinaba ni Lenny ang telepono na may ngiti. Clara, swerte ka. Naghahanap pa raw sila. Hacienda Buena Vista. Malawak daw yun, mayaman ang may-ari. Si Manang Celia, yung mayordoma, ang kakausap sa'yo. Medyo masungit daw yun pero mabait naman. Bukas na bukas daw, kung pwede, pumunta ka na. Kinabukasan, maagang gumising si Clara. Dala ang isang lumang bag na naglalaman ng kanyang mga damit at kaunting gamit, nagpaalam siya kay Lenny. Sumakay siya ng bus patungong Batangas, puso niya'y puno ng pangamba at kaunting pag-asa. Pagdating niya sa terminal, nandoon na si Kuya Rico para salubungin siya. Clara! Ang laki mo na bati ni Rico, isang lalaking matipuno at palangiti. Tara na, medyo malayo-layo pa ang hacienda. Habang nasa tricycle, tanaw ni Clara ang malalawak na taniman at mga puno. Sariwa ang hangin, ibang-iba sa mausok na Maynila. Nang marating nila ang malaking tarangkahan ng Hacienda Buena Vista, namangha si Clara. Para itong eksena sa pelikula. May mahabang daan na napapaligiran ng mga puno ng mangga patungo sa isang malaking bahay na luma pero elegante. Dito na tayo, sabi ni Rico. Sinalubong sila ng isang gwardya na nagngangalang Mang Ben, nanginisyan sila. Si Mang Ben ang naghatid sa kanila papasok. Sa malawak na sala, na may matataas na kisam at mga antigong kasangkapan, isang babaeng may edad, nakapusod ang buhok at seryoso ang mukha, ang sumalubong sa kanila. Ito si Manang Celia. Magandang hapon po, bati ni Clara, medyo kinakabahan. Ikaw ba si Clara? Ang pinsan ni Rico, tanong ni Manang Celia, ang boses ay mahinahon pero may otoridad. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. Opo, ako nga po. Sige, maupo ka.
Matapos ang ilang tanong tungkol sa kanyang karanasan, na sinabi niyang wala pa sa pagiging kasambahay pero handang matuto, at kung bakit siya umalis sa dating trabaho, na sinagot niya ng matipid pero tapat na hindi po kami nagkasundo ng amo ko, tumango-tango si Manang Celia. Ang kailangan namin dito ay masipag, mapagkakatiwalaan at marunong sumunod. Ang amo dito, si Senorito Miguel, ayaw niya ng maingay at magulo. Ayaw niya rin ng tsismosa. Maliwanag? Opo, Manang Celia. Sisikapin ko po, sagot ni Clara. Sige, Rico, ihatid mo na si Clara sa kwarto ng mga katulong. Bukas ng umaga, alas 5, magsisimula ka na. Ang kwarto ng mga katulong ay malinis at maayos, bagamat simple lang. May 2 double-deck beds. Doon niya nakilala si Nen, isang dalagang taga Bicol na masayahin, at si Gigi, na medyo tahimik pero palangiti, taga Iloilo. Ako si Nen. Ikaw si Clara, no? Welcome sa Hacienda Buena Vista, masiglang bati ni Nen. Gigi nga pala, pakilala naman ng isa. Mabilis na nakagaanan ng loob ni Clara ang dalawa. Ikinuwento nila ang mga dapat at hindi dapat gawin sa hacienda, at syempre, ang tungkol sa kanilang amo, si Senorito Miguel de Leon. Gwapo iyon, Clara. Kaso, parang laging malungkot, sabi ni Nen. Nga. Mula nang mag-break sila ni Maam Isabelle, parang laging wala sa sarili, dagdag ni Gigi. Isabel? Sino yun? Usisa ni Clara. Ex-girlfriend niya. Maganda, mayaman din pero ewan, bigla na lang daw nakipag-break, paliwanag ni Nen. Madalas yun dito dati. Ang sweet nga nila eh. Nagsimula si Clara sa kanyang mga gawain. Malawak ang bahay kaya't maraming lilinisin. Naglilinis siya ng mga vase sa sala nang mapansin niya ang isang lalaking bumababa sa hagdan. Matangkad, maskulado, at kahit pawisan dahil mukhang galing sa hindi maikakaila ang kagwapuhan nito. Napanganga si Clara. Ito na siguro si Senorito Miguel. Good morning, Senorito, sabay-sabay na bati ng mga kasambahay na naroon. Tipid itong humiti. Good morning, sagot nito bago dumiretso sa kusina. Siya yun, Clara. Si Senorito Miguel, bulong ni Nen. Single yan ngayon. Talaga, hindi napigil ang tanong ni Clara, medyo napalakas. Napatingin tuloy sa kanya ang ibang kasambahay, pati si Manang Celia na kararating lang. Clara, ano yung binubulong-bulong nyo? Trabaho, saway ni Manang Celia. Nagkamot ng ulo si Clara. Sorry po. Lumipas ang mga araw. Masipag si Clara, kaya't natutuwa sa kanya si Manang Celia. Ang hindi lang niya maiwasan ay ang mapatingin kay Senorito Miguel sa tuwing magkakakrus ang landas nila. Laging seryoso ang mukha nito, malalim ang iniisip. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa malayo, hawak ang isang picture frame. Isang hapon, inutusan ni Manang Celia si Clara at si Nen na linisin ang malaking library. Namangha si Clara sa dami ng libro, mula sahig hanggang kisam. Wow, parang National Library, sabi niya. Mahilig kasing magbasa si Don Alejandro, yung lolo ni Senorito Miguel, noong nabubuhay pa, sabi ni Nen. Oy, Clara, alam mo bang dati kang masahista? Pwede mo ba akong masahihin minsan? Ang sakit ng likod ko eh. Sige, pero may bayad ha, biro ni Clara. Grabe ka naman. Pero sige, presyong pangkasambahay lang ha. Nagtawanan sila. Maya-maya, tumayo si Nen. Siya lang ako, Clara. Matagal ka pa ba? Parang di ko na mapipigilan to eh. Sige na, baka kung saan ka paabutan, tawa ni Clara. Nagpatuloy si Clara sa pagpupunas ng mga libro. Nang bumukas ang pinto, akala niya si Nen. Oh, Nen, false alarm ba yang pupu mo? Natatawang tanong niya nang hindi lumilingon. Narinig niya ang isang mahinang tawa, pero iba ang boses. Paglingon niya, nanlaki ang mga mata niya. Si Senorito Miguel pala. Si Senorito. Kayo po pala, gulat na sabi ni Clara, namumula. Tumawa si Miguel. False alarm ang anutay ko. Lalong namula si Clara. Nako, hindi po, Senorito. Akala ko po kasi si Nen, yung kasama ko pong naglilinis. I know, Nin. Kilala ko lahat ng maids dito, nakangiting sabi ni Miguel, unti-unting lumapit. Ikaw si Clara, di ba? Yung bago. Opo, Senorito.
Pasensya na po ulit. It's okay. Andito ako para maghanap ng babasahin. Naglilinis ka? Hindi po, natutulog, naisagot sana ni Clara sa isip pero pinigilan niya. Ay, opo, senorito, naglilinis po. Diyos ko, Clara, pigilan mo iyang bibig mo. You're funny, Clara, sabi ni Miguel, bahagyang nakangiti. Ko? Hindi po funny. What? Wala po. Gusto niyo po tulungan ko kayong maghanap ng libro. Marami akong nakitang magaganda kanina, lalo na iyong mga romance. Mahilig ka sa romance? Sakto lang po, senorito. Nakakatuwa lang po yung library niyo, ang dami. Ngumiti si Miguel. Mahilig kasing magbasa ang lola ko, si Doña Elvira. Siya ang nag-umpisa ng collection na to. Nagmana po kayo sa kanya, senorito, kasi nandito rin kayo para magbasa. Hindi ko alam. Nagbabasa lang ako kapag marami akong iniisip. Napatingin si Clara. Maraming iniisip. Siguro yung ex niya na naman, si Isabel. Kawawa naman. Nako, senorito, huwag kayong masyadong mag-isip. Nakakabaliw yan. Dapat chill lang tayo, payo ni Clara. Muling tumawa si Miguel. Right. Chill. Opo. Kung ano man po yung pinagdadaanan nyo, malalampasan nyo rin po yan. Tiwala lang, manalig sa Diyos. Salamat, Clara. Tatandaan ko yan, sabi ni Miguel, isang ngiting mas totoo ang gumuhit sa kanyang labi. Tinaas pa ni Clara ang kamao, parang fighting gesture. Pagbaba niya, nagpaalam na siya. Sige po, senorito. Alam kong gusto niyong mapag-isa. Marami pa po akong trabaho. Napatingin si Miguel sa relo. Maaga pa naman. Pwede mo akong samahan. Ay, hindi na po, senorito. Baka pagalitan ako ni Manang Celia. Yumuko si Clara at mabilis na umalis. Naiwan si Miguel na nakatingin sa pintong nilabasan ni Clara. Clara, amus na bulong niya. May kung anong gaan siyang naramdaman na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang umaga, nagkakagulo ang mga kasambahay. May malakas na tunog ng helikopter sa labas. Ano iyon? Tanong ni Clara kay Nen. Si Senorito yan, galing Maynila. Minsan, pag nagmamadali siya, nag-helicopter, kalmadong sagot ni Nen habang nagtutupi ng damit. Maya-maya, pumasok si Gigi. Hoy, pinapatawag kayo ni Manang Celia. May bisita raw si Senorito, kailangan ng tulong sa kusina. Nang dumaan sila sa sala, nakita ni Clara ang bisita. Isang matangkad at gwapong lalaki rin, seryoso ang mukha, kausap si Miguel na nakangisi. Sino yan? Tanong ni Clara kay Gigi. Si Senor Anton, matalik na kaibigan ni Senorito. Hindi maalis ang tingin ni Clara sa bisita. Napansin ni Miguel ang pagtitig ni Clara kay Anton at biglang nawala ang ngiti niya. Clara, ikaw na magdala nito, sabi ni Nen, inaabot ang tray na may 2 tasa ng kape. Naiihi na naman ako eh. Lagi ka na lang naihi, natatawang sabi ni Clara, pero kinuha ang tray. Dinala niya ito sa sala. Abala si Miguel sa pakikipag-usap nang makita siyang papalapit. Unti-unting bumagal ang pagsasalita niya hanggang sa tumigil at pinagmasdan na lang siyang ilapag ang mga tasa. Ano yung sinasabi mo, Miguel? Tanong ni Anton, ang boses ay malamig, dahilan para mapasulyap si Clara dito. Ang gwapo pala sa malapitan ni Senor Anton, naisip ni Clara. Umigting naman ang panga ni Miguel nang makita ang reaksyon ni Clara. Nainis siya, hindi niya alam kung bakit. Clara, sige na. Bumalik ka na doon, utos niya, medyo matigas ang tono. Napatingin si Clara kay Miguel, nagtataka. Sige po, Senorito, nakangiting sabi niya at umalis. Napataas ng kilay si Anton. What was that? Alin, tanong ni Miguel, nakakunot ang noo. Bago ba yung kasambahay na iyon? Ba't parang iba ang epekto sa'yo? Ba't mo tinatanong, mabilis na sagot ni Miguel. I'm just curious. Kalma ka, Miguel. Kalmado naman ako ah. But Kevin, are you curious about her? Hindi sumagot si Anton, tinitigan lang siya. Have you gotten over Isabel, though? Huwag ka munang ma-involve sa iba kung hindi ka pa tapos sa nakaraan mo. Pareho lang kayong masasaktan. What are you saying? That I like someone right now. Hindi ko alam, Miguel.
Ikaw ang nakakaalam niyan. Bago pa lang siya. Imposible yan. Wala naman akong binanggit na pangalan, Miguel. Sino ba yung tinutukoy mo? Nanlaki ang mata ni Miguel. Nga, wala namang binanggit si Anton. Bakit si Clara agad ang naisip niya? You better sort out those feelings of yours. Mag-move on ka muna kay Isabel bago ka lumapit kay Clara. I get that she's a fine lady. Maganda siya para sa'yo, agresibong tanong ni Miguel. Napahilot ng sentido si Anton. Maganda siya para sa akin. Hindi lang ikaw ang may mata, Miguel. Kung ayaw mong may makakita sa ganda ng kasambahay mo, ay lock mo sa kwarto mo. Napamura si Miguel. Don't you dare touch her, Anton. Kung hindi, magkakalimutan talaga tayo. Umiling-iling si Anton. Ako pa talaga ang pinagbabantaan mo. Maya-maya, nagpaalam na rin ito. Naiwang tulala si Miguel. Nagising siya sa malalim na pag-iisip nang makarinig ng malakas na kalabog mula sa kusina, kasabay ng tili. Anong nangyari? Tanong ni Miguel nang pumunta doon. Nakita niya si Clara sa gitna, dumudugo ang kamay. May basag na plato sa sahig. Dapat kasi di mo na pinulot, Clara, sabi ni Nen. Sorry, senorito. Nadulas po sa kamay ko habang naghugas, paliwanag ni Clara, sinusubukang pulutin ulit ang bubog kahit dumudugo ang kamay. Mabilis na lumapit si Miguel at hinila patayo si Clara. Nen, kunin mo ang first aid kit, dalhin mo sa sala. Kayong iba, linisin niyo to. Hinila ni Miguel si Clara palabas ng kusina at pinaupo sa sofa. Senorito, ako po yung nakabasag. Nakakahiya po, sabi ni Clara. Dumudugo na iyang kamay mo, Clara. Maliit lang naman po ito. Nang dumating si Nen dala ang first aid kit, agad sinimulang gamutin ni Miguel ang sugat ni Clara. Senorito, ako na po. Nakakahiya naman po, pigil ni Clara. Just stay put, Clara, medyo inis na sabi ni Miguel. So what kung amo mo ako? Hindi na nakasagot si Clara. Nakita niyang sumisilip ang ibang kasambahay. Ngayon lang siya nakakita ng among ginagamot ang sugat ng katulong. Habang ginagamot siya, napatingin siya sa mukha ni Miguel. Mas gwapo pala ito sa malapitan. Bigla niyang naalala si Senor Anton. Si Anton, parang madilim ang aura. Itong si Miguel, medyo bright. Mastat niya ang gaya ni Miguel, tipong kahit maraming problema, kaya pa ring ngumiti. Bumungis-ngis si Clara. Anong nakakatawa? Tanong ni Miguel. Wala po, senyorito. Ngayon lang po kasi ako nakakita ng among ginagamot ang sugat ng katulong nila. Ganito po ba talaga? First time ko po kasing maging kasambahay. Hindi naman ako walang puso, Clara. I care for the people. Namangha si Clara. Ano po bang trabaho niyo bago kayo napunta dito? Napatikim si Clara. Masahista po, senorito. Nagsawa ka kaya ka naghanap ng iba? Hindi po. Tinanggal po ako. Bakit? What did you do? Sinuntok ko po yung manyakis kong boss. Ayun. Tinanggal ako. Pero huwag kayong mag-alala, senorito, hindi ko naman kayo susuntukin kung wala kayong gagawing masama. Napalunok si Miguel, medyo kinabahan. Good thing sinuntok mo siya. Opo. Turo po kasi sa akin ni Papa, kahit babae raw ako, huwag akong magpapaapi. Napahalakhak si Miguel. Ibang-iba talaga si Clara sa ex niyang si Isabel. Si Isabel, mahinhin, hindi makabasag pinggan. Si Clara, matapang palaban. Mastat niya ang tahimik, pero ngayon, napagtanto niyang mas interesting pala ang gaya ni Clara. Ayan, okay na, sabi ni Miguel. Mag-ingat ka na sa susunod. Opo. Hindi ko naman po ubusin basagin yung mga pinggan niyo. Hindi yan ang inaalala ko, Clara. Ayokong nasusugatan ka, seryosong sabi ni Miguel. Natigilan si Clara. Nagkatitigan sila. Si Miguel ang unang umiwas. Akyat na ako, naiilang na sabi niya at mabilis na umalis. Lumipas pa ang mga araw. Patuloy ang pagtatrabaho ni Clara. Isang hapon, habang nagtatapon siya ng basura sa labas ng gate, dumaan ang sasakyan ni Miguel papasok sa garahe. Ang aga ng uwi bulong ni Clara. Pagpasok niya ng gate, nagulat siyang naroon pa si Miguel, alalabas lang ng sasakyan.
Magandang hapon, Senorito. Magandang hapon din, bati nito pabalik, hindi nakatingin. Akmang lalabas na si Clara nang magsalita si Miguel. Clara, kumusta yung sugat mo? Gusto ni Miguel kastiguhin ang sarili. Ilang araw na niyang iniiwasan si Clara, pero heto na naman siya. Okay naman na po, Senorito. Gumaling na po. Lumapit si Miguel, kinuha ang kamay ni Clara. Band-aid na lang ang naroon. Mabuti naman. Ang tagal na pala nating hindi nagkita, kahit nasa iisang lugar lang tayo. Hindi alam ni Miguel kung bakit niya nasabi yun. Namilog ang mata ni Clara. Nga po no. Parang ang huli nating usap noong nasugatan ako. Napawi ang ngiti ni Miguel. Hindi man lang napansin ni Clara. Hindi, Clara, iritadong tanong niya. Naisip niyang hindi siya ganoon kaimportante para hindi nito mapansin. Ngayon mo lang naisip, tanong ulit ni Miguel. Opo napapaisip pa ring sabi ni Clara. Napapikit si Miguel sa inis. Ang dami mo sigurong iniisip kaya hindi mo na napansin. Wala naman po masyado. Ayokong masyadong nag-iisip, nakakabaliw yun, umiti si Clara. Napabuntong hininga si Miguel, hindi maiwasang mapangiti. Kaya ikaw, Senorito, wag kang masyadong nag-iisip. Kalimutan mo na yung ex mo. Sayang lang iyang kagwapuhan mo. Late nang nag-register sa utak ni Clara ang nasabi. Napatakip siya ng bibig. Si Miguel naman, nagpantig ang tenga. Did she just say na gwapo ako? Umiti sana siya, pero naalala ang naunang sinabi ni Clara. Paano mo nalaman yung tungkol sa ex ko? Kunot noong tanong niya. Sorry po, Senorito. Narinig ko lang po sa usapan ng iba. Hindi ko po gustong pangunahan kayo. Nadala lang po ng kadaldalan. Huwag niyo po akong tatanggalin. Hindi nakaimik si Miguel. Tumalikod na siya at mabigat ang hakbang na pumasok sa hasyenda. Patay, nagalit nga yata, bulong ni Clara. Kinagabihan, hindi makatulog si Clara. Naglakad-lakad siya sa hardin. Ang ganda pala dito sa gabi, sambit niya. Clara. Ay, kabayo, napaigtad si Clara. Senorito Miguel. Ano pong ginagawa niyo dito? Ako dapat ang magtanong yan. It's past midnight. Hindi po kasi ako makatulog, Senorito. Hindi po ako pinapatulog ng konsensya ko. Mali po yung nasabi ko sa inyo kanina. Hindi po ako dapat nang hihimasok sa buhay niyo. Hindi umimik si Miguel. Senorito, sorry po talaga. I'm not mad. Nahihiya lang ako na alam mo pala yung tungkol sa nakaraan ko. Ano naman pong nakakahiya doon, Senorito? Bumuntong hininga si Miguel. Na hindi pa ako nakakapag-move on sa ex ko. Nako, hindi naman po nakakahiya yun. Patunay lang yun na malalim kayong magmahal. Anggas nga pang-uto ni Clara. What's funny, kunot noong tanong ni Miguel. Wala po, Senorito. Natutuwa lang ako na may mga kagaya niyo pa pong magmahal. I'm slowly moving on, though. Parang ang naka-move on na ako Paano niyo po nasabi? I don't know. I'm starting to like someone. Siya na lagi ang laman ng isip ko, hindi na yung ex ko. Namilog ang mata ni Clara. Sino naman yun, Senorito? Babae po ba o lalaki? Babae, of course. I'm not gay. Ay, sorry po. Mostly po kasi ng mga kakilala kong gwapo, lalaki din pala ang jowa. I'm not one of them. I'm straight. Ah, okay. Anong pangalan, Senorito? Kahit clue lang. Umiling si Miguel. Hindi pwede. Malalaman mo rin agad kung sino. Hala! Kilala po namin. Sinong model o artista kaya yan, napapaisip na sambit ni Clara, napatingala sa langit. Napalunok si Miguel. Pinipigilan niyang sabihing hindi ito artista, kung di kasambahay at nasa harap niya pa. This is not yet the right time to confess, isip niya. Kinabukasan, usap-usapan na sa mga kasambahay ang balita. Totoo, may nagugustuhan na raw si Senorito, sabi ni Nen. Sino raw, Clara, tanong ni Gigi. Bakit kayo magkasama ni Senorito ng madaling araw? Hindi kami nagkita. I mean, pero hindi. Sadya. Hindi ako makatulog kaya bumaba ako, tapos nandoon din pala siya sa garden,
tapos nagkwento siya, defensive na sagot ni Clara. Word. Hindi yun nagkukwento sa mga kasambahay ng pribadong bagay, sabi ni Nen. Ewan ko. Baka hirap na talaga siya, tapos sakto, nandoon ako, palusot ni Clara. Nga pala, Clara, sabi ni Gigi. Alam mo bang may crush sa'yo si Kiko, yung hardinero? Ang macho din noon. Natawa si Clara. Imbento naman kayo. Hindi ah. Totoo yun, git ni Nen. Hindi nila alam, narinig ni Miguel ang usapan nila tungkol kay Kiko. Madilim ang mukha nito. Bago pa man siya mas lalong mairita sa tawa ni Clara na animoy kinikilig, nag-walkout siya. Kinabukasan, nasa veranda si Miguel, umiinom ng kape. Manang Celia, may hardinero ba tayong Kiko ang pangalan? Tanong niya. Meron po, senorito. Matagal na po nating hardinero iyon. Gwapo ba? Napakurap-kurap si Manang Celia, nagtaka. Balita ko po kasi may gusto siya kay Clara. Naisip ko lang kung ano yung itsura niya, kung papasa ba siyang boyfriend ni Clara. Ayos lang naman po si Kiko, senorito. Mas gwapo ba ako doon? Aba, naman po, senorito. Kayo ang pinakagwapo dito sa ating probinsya. Napangisi si Miguel. Ano schedule ni Kiko? Ngayon po, pupunta po yun. Nagsikip ang dibdib ni Miguel. Makikita na naman ni Kiko si Clara. Seloso ka, Miguel. Hindi ka naman ganyan kay Isabel noon saway niya sa sarili. Hapon na, pagod na lumabas ng sasakyan si Miguel. Nakita niya sa di kalayuan si Clara at isang lalaking may hawak na hose, nag-uusap sa tabi ng mga halaman. Si Kiko. Mabilis siyang lumapit. Clara, tawag niya. Napaigtad ang dalawa. Yes po, senorito. Anong ginagawa mo dito sa labas? Kunot noong tanong niya, sabay lingon kay Kiko. And who are you? Kiko po, senorito. Hardin, nagkukwentuhan lang po kami, senorito. Break time naman po sabi ni Kiko. Muntik nang umirap si Miguel. Ano namang pinag-uusapan niyo at dito pa talaga sa gitna ng initan? Wala naman po masyado, nahihi ang sabi ni Kiko. Bakit si Kiko ang sagot ng sagot? Naputon na ba ang dila ni Clara? Nilingon ni Miguel si Clara, nakitang titig na titig ito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Kung wala naman pala kayong masyadong pinag-uusapan, dalhan mo ako ng merienda sa kwarto ko, Clara. Tapos na naman yung break time nyo, di ba, Anya, bago supladong umalis. Nagkatinginan sina Clara at Kiko. Sige Kiko papasok na ako. Nagpahanda si Clara ng merienda at dinala sa kwarto ni Miguel. Nakabihis na ito ng pambahay. Salamat, sabi ni Miguel, nakahalukit-kit. Balita ko, may gusto sa'yo yung Kiko na yon. Gusto mo rin ba siya? Namilog ang mata ni Clara. Hindi po, senorito. Really? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Saan niyo po nalaman yung tungkol kay Kiko? Narinig ko kayo kahapon. So, hindi mo talaga siya gusto? Hindi po. Hindi po ganoon yung type ko. Ano pala yung type mo? Yiksan, hindi sa sinasabing hindi gwapo si Kiko, senorito May itsura naman siya. Pero mas gusto ko yung itsurang mabait tapos mayaman. Tapos ganito katangkad, tinaas ni Clara ang kamay kapantay ng tangkad ni Miguel. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nagkatinginan sila. Tapos may-ari ng isang magandang hasyenda. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Sige po, senorito. Bae, sabi ni Clara at kumaripas ng takbo. Naiwan si Miguel na gulat na gulat. Did she just indirectly confess to me? Naisip niyang baka assuming lang siya, pero he fits the description perfectly. Sumikdo ang puso niya. I want cake. Padala kay Clara dito sa kwarto ko, sabi ni Miguel sa intercom. Hindi siya mapakali. Nang bumukas ang pinto, si Nen ang may dala. Nasaan si Clara? Senorito, busy pong maglaba. But it's Jim's command. Dapat binitawan niya ang ginagawa niya, inis niyang sabi. Lumipas ang ilang minuto, wala pa rin si Clara. Nasaan na si Clara? Tanong niya ulit sa intercom. Senorito, masakit daw po ang ulo. Nasa kwarto na po, nagpapahinga, sagot ng isa pang katulong. Masakit ang ulo. Mabilis siyang bumaba at nagtungo sa kwarto ng mga katulong.
Nakita niyang nakahiga si Clara. Masakit daw yung ulo mo, tanong niya. Napabangon si Clara. Senorito. Nagdala ako ng gamot. Inumin mo, mahinahong sabi ni Miguel. Namula si Clara. Hindi naman talaga masakit ang ulo niya, palusot lang dahil ayaw niya muna itong harapin. Kinabukasan, day off niya, laking pasasalamat niya. Ngunit nang matapos ang day off, kailangan na niyang bumalik. Clara, maglinis ka ng kwarto ni Senorito Miguel, utos ni Manang Celia. Walang nagawa si Clara. Pagpasok niya sa kwarto, pinulot niya ang mga nagkalat na papel. Ang gwapo nga, makalat naman, bulong niya. Pagkatapos, nagtungo siya sa sisi. Pagbukas niya, laking gulat niya nang tumambad si Miguel, katatapos lang maligo, tuwalya lang ang nakatakip sa ibabang bahagi. Ay, hotdog, bulalas ni Clara, nanlalaki ang mata. Nagmura si Miguel at mabilis na ipinulupot ng maayos ang tuwalya. Natauhan si Clara. Aray, ang sakit ng mata ko, pagpapanggap niya, pumikit. Huwag kang mag-alala, Senorito, wala akong nakita. Hinila ni Miguel ang kamay niya. Sinungaling. Alam kong nakita mo. Huwag kang mag-alala, Senorito. Okay lang naman kung maliit. Nasa performance pa rin naman daw yun, biro niya. Maliit? Are you even blind? Muling inalis ni Miguel ang tapis. Napatili si Clara, nagtakip ng mata. Senorito. Ano ba? Napo, nagbibiro lang naman ako. Doon huminahon si Miguel at muling nagtapis. Hintayin mo ako sa labas. Mag-uusap tayo. Ano naman pong pag-uusapan natin? About what you said the other day. At huwag kang aalis. Alam kong iniiwasan mo ako. Hala, hindi ah. Huwag niyo na pong tanggalin yung tapis, Senorito. Alam kong maling magkagusto sa inyo, pero huwag kayong mag-alala, wala naman akong balak na landiin kayo. Napasimangot si Miguel. Paano kung iyon ang gusto kong gawin mo, ha? Gusto kong landiin mo ako, Clara. Kasi gustong-gusto rin kita. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Bago pa mag-register sa utak niya, tinulak na siya ni Miguel palabas. Nang makapagbihis si Miguel, tinawag niya si Clara. Clara. Nakakagulat ka naman, Senorito. Stop calling me Senorito. Now na tayong dalawa na. Muling nanlaki ang mata ni Clara. Ha? Tayo na. Wait lang, Senorito Est, Miguel. Ang bilis naman. Hindi pa nga ako naniniwala sa sinabi mo kanina eh. Aling sinabi ko? Na gusto kita? Ba't parang nandidiri ka, iritadong saad ni Miguel? Hindi. Hindi lang ako naniniwala. Imposible kasi. Bakit imposible? Dahil baka sambahay kita? For your information, hindi ako ang unang boss na nagkagusto sa maid. Marami na. Search mo sa internet. Wow! Huwag mong sabihing sinearch mo yan. Ngumisi si Miguel. Of course. Gusto mo lang i-justify yung pagkakagusto mo sa akin eh. So, naniniwala ka ng gusto kita? Namula si Clara. Hindi ko alam. Gulat pa ako. Baka ilang araw pa bago ko ma-process to. I like you, Clara. I sincerely do, hayaan mo, bigyan mo lang ako ng oras para maparamdam sa'yo. Totoo to, walang halong biro. Totoo nga. Sa mga sumunod na araw, panay ang paramdam ni Miguel. Biglang tumaas ang sahod ni Clara. Lagi siyang pinapatawag ni Miguel at may sorpresa, bulaklak, chocolate. Nagtataka na si Nen at Gigi. Nang malaman ni Miguel na si Kiko ang pinag-iisipang manliligaw ni Clara, sobrang nagselos ito. Isang gabi, nag-date sila sa bayan. Tama na muna siguro yung pagbibigay mo sa akin ng bulaklak at chocolate, Miguel. Sobrang nagtataka na si Nen, sabi ni Clara habang nasa sasakyan sila pauwi. So, masama ba kung sa akin galing? Hindi naman. Natatakot lang akong malaman nila, baka magalit sila sa akin. Kapag nagalit sila sa'yo, tatanggalin ko sila, seryosong sabi ni Miguel. Loko ka talaga. I'm serious, Clara. Hindi pwede yun. Paano kung asawa na kita? Boss ka na rin nila. Ano, galit sila sa boss nila? Wow! Bakit?
Iniisip mo na bang maging asawa mo ako? Natatawang tanong ni Clara. After spending time with you for several weeks now. Yes, I do, Clara. Kumalabog ang puso ni Clara. Hindi mo pa nga alam kung ano yung nagustuhan mo sa akin eh. I like your personality, your beauty, your braveness, your sometimes corny jokes tea. Corny pala, ba't tinatawanan mo? Hinampas ni Clara si Miguel. Nang maipark ni Miguel ang sasakyan sa garahe, pinagbuksan siya. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Miguel, titig na titig. Tumango si Clara. Sobra. Punta ulit tayo doon, ha? Ang sarap ng carbonara nila. Ngumiti si Miguel, hinawi ang buhok ni Clara. Napatigil si Clara. Clara di. Ilan? Can kiss you. Namilog ang mata ni Clara. Dahan-dahan siyang tumango. Maingat na hinawakan ni Miguel ang pisngi niya at siniil siya ng marahang halik. Malambot ang labi ni Miguel. Hindi ito ang first kiss niya, pero si Miguel na yata ang pinakamasarap humalik. Nang hina ang tuhod niya. Ipinulupot niya ang braso sa batok nito, slowly kissing him back. Ay, tain ng kalabaw, bulalas ni Nen na lumabas para magtapon ng basura. Mabilis na naitulak ni Clara si Miguel. Huli na. Clara. Senorito Miguel. Kayong dalawa, gulat na sabi ni Nen. Nen. Kami ni Clara, kalmadong sabi ni Miguel. Boyfriend niya ako. Napatakip ng bibig si Nen at kumaripas ng takbo papasok, siguradong ibabalita sa iba. Sabi ni Clara. Isn't that good? Hindi na tayo magtatago. Proud ka ba na boyfriend mo ako? Proud. Siyempre, Miguel. Saan ka nakakita ng katulong na nakabingwit ng amo? Doon nila nakita ang sunod-sunod na pag-usli ng mga ulo ng mga kasambahay sa likod ng pinto. Sabay-sabay silang suminghap. Totoo nga. Clara, ba't mo nilihim sa amin, sabi ni Gigi. Humiwalay si Clara kay Miguel sa hiya. Pero lumapit lang din si Miguel at dumikit sa kanya. Hindi halos malaman ni Clara kung paano niya nairaos ang paghingi ng sorry sa mga kapwa kasambahay. Pero wala namang nagalit. Isang araw, habang naglalampungan sila sa library, biglang sumulpot si Manang Celia. Senorito Miguel, Clara excuse. Miho pero andyan po sa ibaba si Doña Elvira. Sino yun? Tanong ni Clara. My grandmother. Halika, ipapakilala kita, sabi ni Miguel. Mawalang galang na po, senorito, sabi ni Manang Celia. Pero hindi yata ito ang tamang panahon. Kasama po ni Doña Elvira yung ex-girlfriend nyo, si Maam Isabel. Napawi ang ngiti ni Clara. Nilingon siya ni Miguel. Hindi ko alam na darating si Lola at kasama si Isabel. I don't know Gala they're here together. Okay lang. Tutulong na lang muna ako sa pag-aayos ng merienda nyo, sabi ni Clara at umalis kasama si Manang Celia. Bumaba na lang din si Miguel. Sa sala, nakita niya ang kanyang lola katabi si Isabel, nakangiti ito sa kanya. Iho, I missed you, yakap sa kanya ni Doña Elvira. Kasama ko nga pala ang nobya mo. Sana maayos nyo na yung problema nyo. Sayang din yung 3 taon nyo. Napaawang ang labi ni Miguel. Sakto namang palapit si Clara dala ang tray at narinig ang sinabi ng matanda. Kumirot ang puso niya. Lola, Isabel and I have broken up already. It's been a year. Kaya nga dinala ko siya dito para magkaayos kayo. Alam ko namang mahal mo pa si Isabel. Naka-move on na po ako, La, sabi ni Miguel, may iritasyon. La, ayos lang po ako. Ako na pong bahalang kumausap kay Miguel, mahinang sabi ni Isabel. Tahimik na nilapag ni Clara ang tray. Payat si Isabel, maputi, matangkad. Na-insecure siya. Alright then, maiwan ko na kayo. I hope you two would make up and get married, sabi ni Doña Elvira bago umalis. Nagpanik si Miguel. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Isabel. Please, Miguel, pakinggan mo lang ako. I'm sorry for breaking up with you, for hurting you. Gusto kong magkabalikan tayo. Are you insane, Isabel? Wala kang paraan para maitama ang nagawa mo. Tumaas ang boses ni Miguel. You slept with your colleague. Napapikit si Isabel, napaiyak. Napatakip ng bibig si Clara.
Totoong tulala ako lagi, pero dahil yun sa hindi ako makapaniwalang nagawa mo yun, Isabel. You were very prim and proper. I was disgusted. I'm so sorry, Miguel. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. I've already moved on, my girlfriend na ako, at mahal na mahal ko siya, higit pa sa naging pagmamahal ko sa'yo. Unti-unting umatras si Clara. Napansin siya ni Miguel pero pinandilatan lang niya ito. Kinabukasan, kitang-kita ni Clara kung paano hinahabol-habol ni Isabel si Miguel. Ano ba yan, Clara? Kung ako sa'yo, hihilahin ko na yung boyfriend ko palayo sa higad na yan, reklamo ni Gigi. Hay, ano namang magagawa ko? Maid lang ako, insecure na sabi ni Clara. Mahal mo ba si Senorito Miguel? Tanong ni Manang Celia. Opo, namumulang sagot ni Clara. Oh, di ipaglaban mo. Huwag mong hayaang maagaw sa'yo. Nang magkasalubong sila ni Miguel, niyakap siya nito. Nagsiselos ka ba sa kanya? Tanong ni Miguel. Medyo po. Is the baby, come here. Wala kang dapat ipagselos. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang laman ng puso't isip ko. Si Isabel, she's all in the past. Mamaya, isasama na kita kapag kinausap ko sila lola. Ipapakilala na kita. You're all I love, Clara. You're all I want. Ikaw lang din yung mahal ko, Miguel. Gusto kitang ipaglaban. Ipaglaban mo ako, Clara. Gustong-gusto ko yun. Miguel, gusto mo raw akong makausap? Tanong ni Doña Elvira, napatingin sa magkahawak na kamay ni na Miguel at Clara. Anong nangyayari? First of all, hindi ko na po babalikan si Isabel. This is Clara. She's my girlfriend, even before you came here. At in the first few months of Isabel and I's breakup, I was devastated. Kasi hindi ko akalaing magagawa niya akong lokohin. Nanlaki ang mata ni Doña Elvira. Isabel cheated on me. She slept with her coworker. Napasinghap si Doña Elvira. Kaya hindi ko na po siya magagawang balikan. I am in love with Clara. Seryoso ako sa relasyon namin. Mahal ko po siya. Kaya sana, tigilan niyo na po yung kagustuhang magkaayos kami ni Isabelle. Naapektuhan na po si Clara. She's what matters to me. I'm sorry, Apo. Hindi ko alam na nag-cheat pala itong si Isabel. Nilingon niya si Isabel na tahimik na umiiyak. And I didn't know na may nobya ka na. How dare you to fool me, Isabel? I want you out of this house now. Nung araw din yon, pinaalis si Isabel. Galit na galit si Doña Elvira. I'm sorry, iha. Hindi ko alam na nobya ka pala ni Miguel, malambing na sabi nito kay Clara. Miguel, ba't mo naman hinayaan siyang magtrabaho bilang katulong dito? Gusto niya po, Iha, stop working here na, ha? Bibigyan ka ni Miguel ng trabaho sa kumpanya niya. Kahit hindi na po, Doña Elvira. Hay naku, sige na. Kailan nga pala ang kasal niyong dalawa? Nangingiting tanong nito. Maybe next year, Pag-ipunan ko muna. Gusto ko ng ingranding kasal para sa pinakamamahal ko, sabi ni Miguel, kumindat kay Clara. Tumigil na nga sa pagtatrabaho si Clara bilang katulong. Pero hindi niya tinanggap ang mataas na posisyong binigay ni Miguel. Nag-apply siya bilang call center agent sa isang EC company sa Alabang. Mas gusto kong paghirapan na tataas ang posisyon ko, Miguel, katwiran niya. Mas okay sana kung assistant kita, palagi tayong magkasama. Hay naku! Palagi ka nangangan doon sa department namin Ginawa mong lobby. Humalakhak si Miguel. Kasalanan ko bang hindi ako makapagtrabaho ng maayos kapag hindi kita nakikita every 4 hours? Talaga? Mamamatay kayata kung wala ako. Talaga? Kaya huwag na huwag mo akong iiwan. As if naman gagawin ko yun. Pakasalan mo na ako kung ganoon. Next year, game, hamon ni Miguel. Tumawa si Clara. Nasaan yung singsing, hamon niya pabalik. Laking gulat niya nang walang pasubaling naglabas ng isang maliit na kahon si Miguel. Binuksan ito at tumambad ang isang kumikinang na diamond ring. Clara, will you marry me? Napaiyak si Clara. Miguel, kailan mo to binili? Last month. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon.
At ito na iyon. Dito, sa sofa ng kondo mo, habang nagkakape tayo. Yes, Miguel. Yes. Sinuot ni Miguel ang singsing sa daliri ni Clara. Sino ang mag-aakala na ang isang simpleng kasambahay na tulad ko ay makakaranas ng ganitong pagmamahal, naiiyak na sabi ni Clara. Hindi ko alam kung mabuti bang nahipuan ako at sinuntok ko yung boss ko dati kaya napunta ako sa hacienda mo, natatawang sabi niya. Sumimangot si Miguel. Of course, it's not good. Pero dahil doon, nakilala kita. I love you, Miguel. Hindi ko alam kung deserve ko ba talaga ang pagmamahal mo. Hindi mo kailangang pantayan, Clara. Just stay with me, always. Ikaw lang ang kailangan ko. Handa akong ialay ang mundo para sa'yo, huwag ka lang umalis sa tabi ko. Hindi ako aalis. Hinding-hindi, sinserong sabi ni Clara, at dinukwang para halikan ang gayoy-feant na niya. At doon, sa gitna ng mga pangarap na natupad at pag-ibig na walang sukatan, sinimulan ni na Clara at Miguel ang panibagong kabanata ng kanilang buhay, isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado sa buhay, kundi sa tibok ng pusong tapat at nagmamahal. Lumipas ang ilang linggo mula nang isuot ni Miguel ang kumikinang na diamanteng singsing sa daliri ni Clara. Ang bawat araw ay tila isang panaginip na ayaw ng gisingan ni Clara. Ang dating simpleng buhay niya bilang kasambahay sa Hacienda Buena Vista, na minsan niyang inakalang hangganan na ng kanyang mundo, ay napalitan ng isang realidad na mas matingkad pa sa kanyang mga pinakamaligaw na imahinasyon. Ngunit sa kabila ng mga matatamis na sandali, ng mga sorpresang bulaklak at tsokolate na hindi na kailangang itago, at ng mga I love you na malayang namumutawi sa kanilang mga labi, may isang bagay na bumabagabag kay Clara. Ang formal na pagharap ni Miguel sa kanyang pamilya. Miguel, mahinang sabi ni Clara isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe ng kondo nito, tanaw ang kumikislap na mga ilaw ng syudad. Nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Miguel. Kailan mo balak alam mo na kausapin sina nanay at tatay? Naramdaman ni Clara ang pagngiti ni Miguel. Actually, Clara, yan na nga ang inaayos ko. Nakipag-ugnayan na ako kay Lenny. Nagtatanong ako kung kailan sila libre. Gusto ko sanang formal na humingi ng basbas nila. Napangiti si Clara. Talaga? Kinakabahan ako para sa'yo. Mas kinakabahan ako, pag-amin ni Miguel, sabay halik sa noo ni Clara. Pero kailangan. Gusto kong malaman nila kung gaano ka kahalaga sa akin, at kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Dumating ang araw ng linggo, ang napagkasundo ang araw ng si pamamanhikan. Pinili ni Miguel na isama si Doña Elvira. Noong una ay nag-aalangan ang matanda, hindi dahil sa ayaw nito kay Clara, kundi dahil sa iniisip nitong baka hindi ito komportable sa simpleng pamumuhay. Ngunit pinilit siya ni Miguel. Lola, this is important. I want them to see that my family respects Clara's family, paliwanag ni Miguel. Pumayag din si Doña Elvira, dala ang isang malaking basket ng mga prutas at 2 kahon ng mamahaling ensaymada. Sakay ng van, kasama rin si Anton bilang moral support at itagabuhat na rin daw. Ayon sa biro ni Miguel, tinahak nila ang daan patungo sa munting barangay sa Bulacan kung saan nakatira ang pamilya ni Clara. Naiwan na ni Clara ang nirerentahang kwarto sa Maynila at umuwi muna sa kanila habang naghahanda para sa malaking araw na ito. Ang bahay ni na Clara ay simple, yari sa pinaghalong konkreto at kahoy, may maliit na bakuran na may tanim na mga gulay at bulaklak. Nakasabit ang isang lumang parol na pamasko pa yata. Ngunit malinis at maaliwalas ito. Sina Aling Nita at Mang Cardo, mga magulang ni Clara, kasama si Lenny, ay nasa labas na, halatang kinakabahan din pero masaya. Naku, Miguel, Doña Elvira, Anton, tuloy po kayo, masiglang bati ni Aling Nita, pinupunasan ang kamay sa duster. Si Mang Cardo naman ay tumango lang, medyo nahihiya pa. Magandang hapon po, magalang na bati ni Miguel, sabay mano kay Aling Nita at Mang Cardo. Ginaya ito ni Anton. Si Doña Elvira naman ay ngumiti ng matamis. Kaawaan kayo ng Diyos, mga iho, iha. Sabi ni Aling Nita. Pasensya na po kayo sa aming munting tahanan. Nako, Aling Nita, napakaganda po rito. Ang sariwa ng hangin, sabi ni Doña Elvira, na tila nag-enjoy sa bagong kapaligiran. Nagulat sina Clara at Miguel sa naging reaksyon nito. Sa loob ng bahay, sa maliit na sala, nakahain na ang inihandang merienda ni na Aling Nita, pansit,
puto at isang pitsel ng malamig na sagot-gulaman. Pinaupo nila ang mga bisita sa mga silyang plastik na may takip na tela. Si Miguel ang nagsimulang magsalita pagkatapos ng kaunting kumustahan. Mang Cardo, Aling Nita. Lenny, nandito po kami ngayon, kasama ang aking lola, para formal na hingin ang kamay ni Clara para maging aking kabiyak. Seryoso ang mukha ni Miguel, pero bakas ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Clara na katabi niya. Namula si Clara. Si Aling Nita ay napangiti habang si Mang Cardo ay tumikim. Miguel, iho, nagsalita si Mang Cardo, ang boses ay mahinahon. Alam naming mahal mo ang aming anak at mahal ka rin niya. Nakikita namin kung gaano siya kasaya sa piling mo. Ang amin lang naman, sana'y alagaan mo siya, huwag mong sasaktan at mahalin mo ng buong buo. Makakaasa po kayo, Mang Cardo. Si Clara po ang buhay ko. Gagawin ko po ang lahat para mapasaya siya at mabigyan ng magandang buhay, taimtim na sagot ni Miguel. Si Doña Elvira naman ang nagsalita. Cardo, Nita, wala na akong ibang mahihiling pa para sa aking apo kundi ang kanyang kaligayahan. At nakikita kong si Clara ang nagbibigay noon sa kanya. Tanggap na tanggap namin si Clara sa aming pamilya. Naging magaan ang usapan pagkatapos noon. Nagkwentuhan sila tungkol sa kung paano nagkakilala sina Clara at Miguel, medyo pinaganda ang bersyon, hindi na binanggit ang pagiging kasambahay ni Clara sa hacienda, kundi nagkakilala sila sa Batangas nang minsang magbakasyon doon si Clara. Nagbiro pa si Anton na siya raw ang magiging i-best man na pinakagwapo. Bago sila umalis, niyakap ni Aling Nita si Miguel. Ingatan mo ang anak namin, ha? Opo, Nay. Pangako po, sagot ni Miguel, ginamit na ang inay na ikinatuwa ni Aling Nita. Nang paalis na sila, hinabol ni Clara si Miguel sa labas. Salamat, Miguel. Sobrang saya ko, sabi ni Clara, nangingilid ang luha. Niyakap siya ni Miguel. Ako ang dapat magpasalamat, Clara. Thank you for saying yes, and thank you for your family. Opisyal nang engaged sina Clara at Miguel. At kasunod ng matagumpay na pamamanhikan, ang susunod na malaking hamon, ang paghahanda sa kasal. Gusto ko ng isang engranding kasal, apo. Isang bagay na pag-uusapan sa buong alta sosyedad, masiglang pahayag ni Doña Elvira isang hapon habang nagmemeryenda sila sa mansyon ng mga De Leon. Kasama nila si Clara, na medyo nailang pa rin sa karangyaan ng bahay. Lola, ang importante po ay ang basbas ng simbahan at ang pagmamahalan namin ni Clara. Malumanay na sabi ni Miguel, hinahaplos ang kamay ni Clara. Pero syempre, Miguel, anak, minsan lang to. Gusto ko rin naman ng magandang kasal, pero yung hindi naman sobrang magarbo na parang fiesta na, sabi ni Clara, ngumiti kay Doña Elvira. Baka po kasi alam niyo na budget. Huwag mong intindihin ang budget, iha, sabi ni Doña Elvira. Ako na ang bahala sa lahat. Gusto ko, parang prinsesa ka sa araw ng kasal mo. Doon nagsimula ang munting karnabal. Kumuha si Doña Elvira ng isang sikat na wedding planner, si Madam Isa-Isa, isang babaeng sosyal, mabulaklak magsalita, at may mga ideyang kasing taas ng presyo ng kanyang serbisyo. Unang pinag-usapan ang petsa at lugar. Gusto ni Doña Elvira sa isang sikat na simbahan sa Maynila at reception sa isang 5-star hotel. Si Clara naman, simple lang ang naisip, marahil sa simbahan sa kanilang probinsya sa Batangas kung saan malapit ang Hacienda Buena Vista at isang garden reception. OSY gosh, iha. I-provincial wedding. It's quaint. But darling, we are talking about Miguel de Leon. The Miguel de Leon. We need something grand, something that screams elegance, sabi ni Madame Isa-Isa. Iwinawasiwas ang kanyang mga kamay na puno ng singsing. Napapangiwi si Clara. Si Miguel naman ay napapailing na lang pero sinusuportahan ang gusto ni Clara. Madame Isa-Isa, Lola, we appreciate your suggestions. But Clara and I will decide on the venue together. We want something meaningful for us, matatag na sabi ni Miguel. Nagkaroon ng kompromiso. Isang magandang simbahan sa Tagaytay na may overlooking view, at reception sa isang eleganteng events place doon na may malawak na hardin, isang halo ng kagustuhan ni Doña Elvira sa ganda at ang nais ni Clara na malapit sa kalikasan. Sunod ang listahan ng mga bisita. Ang listahan ni Doña Elvira ay umaabot ng 500, karamihan ay mga business associates,
politiko, at mga socialite na hindi naman kilala ni Clara, at maging ni Miguel ay ilan lang. Ang listahan ni Clara ay halos 50 lang, pamilya, malalapit na kaibigan tulad ni Nen at Gigi, na kinuha niyang bridesmaids, kasama si Lenny at ilang katrabaho sa call center. Darling, 50. That's an intimate gathering for a debut, perhaps, komento ni Madam sa tinitingnan ang listahan ni Clara na para bang may kulang na 0. Sila po yung mga taong mahalaga sa amin, Madam, sagot ni Clara, medyo nainis na. Miguel, kausapin mo nga itong si Madam. Baka mamaya, pati yung aso ng kapitbahay ng kakilala ni Lola, imbitado na, bulong ni Clara kay Miguel isang gabi. Natawa si Miguel. Don't worry, you my love. We'll manage this. Ang importante, nandoon ang mga taong gusto nating makasama. Ang pinakamatinding pinagtalunan ay ang wedding gown. Dinala ni Madam isa-isa si Clara sa isang sikat na designer. Ang mga gown ay napakaganda, ngunit ang presyo ay katumbas na yata ng isang bahay at lupa. This one is perfect for you, Clara. It's epauf. With Swarovski crystals and French lace. Ang presyo. Bagatela lang, mga 2 million pesos. Nanlaki ang mata ni Clara. 2 million. Madami, baka po yung buong angkan ko, pag pinagsama-sama ang ipon, hindi aabot doon. Palihim na kinausap ni Clara ang designer. Nakiusap siyang kung maaaring gumawa ng isang disenyo na elegante pero mas simple at higit sa lahat, mas abot kaya. Pumayag naman ang designer na appreciate ang pagiging praktikal ni Clara. Lingid sa kaalaman ni Miguel at Doña Elvira, may sariling secret project si Clara para sa kanyang gown. Sa gitna ng lahat ng ito, si Anton ay laging naroon para kay Miguel, minsay nagbibigay ng payo, minsay taga-asar lang. Pre, mukhang mas stress ka pa sa pag-aasikaso ng kasal kesa sa pagpapatakbo ng hasyenda, sabi ni Anton isang beses habang nagkakape sila. Hindi naman. Masaya naman. Medyo overwhelming lang minsan ang mga suggestions ni Lola at ni Madam Salsa, sagot ni Miguel. Pero si Clara, she's handling it well. Amazed nga ako sa kanya. She knows what she wants, pero marunong din siyang mag-compromise. Isang gabi, pagod na umuwi si Clara sa kondo ni Miguel. Sumasakit ang ulo niya sa kakaisip sa mga detalye ng kasal. Naabutan niya si Miguel na nagluluto. Wow, chef, bati ni Clara. Para sa future misis ko, sabi ni Miguel, hinalikan siya. Kumusta ang araw mo? May napili na ba kayong kulay ng mga bulaklak? O baka naman pati yung hangin na gagamitin sa simbahan, pinagdedebatehan niyo na? Natawa si Clara. Halos ganun na nga. Minsan, gusto ko na lang magtanan na lang tayo, tapos tayo na lang dalawa ang magpapakasal sa huwes. Niyakap siya ni Miguel. Kahit saan pa yan, Clara, basta ikaw ang kasama ko, yun ang pinakamagandang kasal para sa akin. Pero, let's decide to make this work, okay? Para na rin kay Lola. Alam kong excited lang siya. Tumango si Clara. Salamat, Miguel. Buti na lang, ikaw ang pakakasalan ko. Kung iba to, baka nabaliw na ako. Dito nagtatapos ang 2 kabanata ng pagpapatuloy. Nakita natin ang simula ng mga hamon sa paghahanda ng kasal. Ang susunod na kabanata ay maaaring magpakilala ng isang bagong subplot na magbibigay ng mas malaking tensyon o mas palalimin pa ang mga personal na pagsubok ni Clara sa pag-angkop sa bagong mundo. Ano ang masasabi mo? Nais mo bang ipagpatuloy natin sa ganitong direksyon? Habang abala sina Clara at Miguel sa masalimuot, ngunit kapanapanabik na paghahanda ng kanilang kasal, isang anino mula sa nakaraan ni Miguel ang tila unti-unting nagbabadya. Hindi ito si Isabel na matagal nang nawala sa kanilang radar matapos ang insidente sa hasyenda. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na matagal nang nakabaon sa kasaysayan ng pamilya De Leon. Isang umaga, habang nasa opisina si Miguel sa hasyenda, pinapirmahan ang mga dokumento para sa nalalapit na anihan, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa kanyang abogado, si Atty. Fernandez. Miguel, may kailangan tayong pag-usapan. Medyo sensitibo, sabi ng abogado sa kabilang linya, bakas ang pag-aalala. Ano yun, Atty? Tungkol ba sa mga lupa? Hindi direkta. May isang pamilya na lumutang.
Nagkiklaim sila na may karapatan sila sa isang bahagi ng Hacienda Buena Vista, partikular na iyong lupain sa bandang kanluran, yung malapit sa ilog. Kumunot ang noo ni Miguel. Anong pamilya to? Wala akong alam na may ibang nagmamay-ari ng lupaing iyon. Matagal na iyang sa pamilya namin. Ang sabi nila, may hawak silang lumang dokumento, isang kasulatan daw mula pa sa lolo ng lolo mo, si Don Rafael. Pamilya raw sila ng mga orihinal na katiwala o kasam ni Don Rafael, at may ipinangako raw sa kanila ang matanda na hindi natupad. Napabuntong hininga si Miguel. This sounds complicated, attorney. Can you handle this discreetly? Ayokong makaabot pa ito kay Lola, baka kung ano pa ang isipin niya, lalo na't malapit na ang kasal. Gagawin ko ang lahat, Miguel. Pero kailangan mong malaman na seryoso sila. May dala silang abogado at mukhang handa silang lumaban sa korte kung kinakailangan. Hindi muna sinabi ni Miguel kay Clara ang tungkol dito. Ayaw niyang dagdagan pa ang iniisip nito tungkol sa kasal. Ngunit hindi niya maiwasang hindi ito makaapekto sa kanyang mood. Naging mas tahimik siya at madalas na malalim ang iniisip. Napansin ito ni Clara. Miguel, may problema ba? Tanong niya isang gabi habang nagdidilig sila ng mga halaman sa maliit na hardin ng kondo. Parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Pinilit ni Miguel na ngumiti. Wala to, mahal. Medyo stress lang sa trabaho sa hacienda. Alam mo na, papalapit na ang anihan. Hindi kumbinsido si Clara, pero hindi na siya nagpumilit. Alam niyang kapag handa na si Miguel, sasabihin din ito sa kanya. Samantala, ang paghahanda sa kasal ay tuloy pa rin. Isang araw, habang nasa isang mall sina Clara at Lenny para tumingi ng mga posibleng souvenir para sa kasal, isang pamilyar na boses ang narinig ni Clara. Clara? Clara Montesillo, ikaw nga. Paglingon ni Clara, nakita niya si Marco, ang kanyang kababata at naging matalik na kaibigan noong high school sa kanilang probinsya. Matagal na silang hindi nagkita mula nang lumuwas si Clara sa Maynila. Marco. Ikaw nga, masayang bati ni Clara, niyakap ang dating kaibigan. Anong ginagawa mo dito? Nag-aasikaso lang ng ilang papeles para sa bago kong trabaho. Ikaw, anong balita sa'yo? Ang ganda mo lalo ah. Nagkwentuhan sila. Nalaman ni Clara na isa na ngayong engineer si Marco at katatanggap lang sa isang malaking construction firm. Ikinuwento rin ni Clara na ikakasal na siya. Wow, congrats, Clara. Sino ang maswerteng lalaki? Si Miguel de Leon, nahihiyang sagot ni Clara. Nanlaki ang mata ni Marco. De Leon? Yung may-ari ng Hacienda Buena Vista. Tumango si Clara. Grabe. Ang layo na ng narating mo, Clara. I'm so happy for you. Bago sila maghiwalay, nagpalitan sila ng numero. Kailangan mong imbitahan ako sa kasal mo, ha, sabi ni Marco. Naman. Pag-uwi ni Clara, ikinuwento niya kay Miguel ang pagkikita nila ni Marco. Talaga? That's nice, sabi ni Miguel, pero may kung anong kaba siyang naramdaman na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya nagsiselos, pero ang paglitaw ng isang tao mula sa dating buhay ni Clara ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Kinagabihan, habang nag-uusap sila ni Atty. Fernandez sa telepono, lalong sumama ang timpla ni Miguel. Miguel, nagpadala na sila ng formal na demand letter. At mukhang may testigo sila, isang matandang residente sa lugar nyo na nakakaalam daw sa kasunduan noon. Sino ang abogado nila? Isang attorney. Ricky Sandoval. Medyo bata pa pero tuso raw at magaling sa mga land dispute cases. Napahilamos ng mukha si Miguel. Okay, attorney. Let's prepare for a fight. Pero subukan pa rin nating makipag-negotiate muna. Hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. Kinailangan na niyang sabihin kay Clara. Clara, may kailangan kang malaman, sabi niya isang gabi. Ikinuwento niya ang tungkol sa pamilyang nag-claim ng lupa at ang posibleng kaso. Nakinig si Clara ng mabuti. Miguel, gaano kalaki ang problema? Malaki, Clara. Kung manalo sila, malaking bahagi ng hacienda ang mawawala. Pero hindi yun ang pinaka-iniisip ko. Ang iniisip ko, yung stress na maidudulot nito sa atin, lalo na kay Lola. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Miguel. Miguel, nandito lang ako.
Ano man yan, haharapin natin ng magkasama. Huwag mong sarilinin, okay? Kasama mo ako dito. Gumaan ang pakiramdam ni Miguel sa sinabi ni Clara. Salamat, mahal. You always know what to say. Isang Sabado ng hapon, habang nagmi-meeting sila ni Madam isa-isa, para sa final details ng catering, biglang may dumating na hindi inaasahang bisita sa mansyon ng mga De Leon. Isang lalaking nasa mid-negatibo 40, maayos manamit at may dalang briefcase. Magandang hapon po. Hinahanap ko po si Senor Miguel De Leon. Ako po si Atty. Ricardo Sandoval, pakilala nito sa katulong na sumalubong. Narinig ito ni Miguel mula sa dining room. Sumama agad ang kanyang mukha. Ako si Miguel De Leon. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Miguel, lumabas para harapin ito. Si Clara, nakasunod ni Miguel, ay nagulat din gumiti si Atty. Sandoval, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nandito po ako para personal na ihatid ang kopya ng aming petisyon. At para na rin sana makipag-usap ng maayos, kung papayag kayo, bago pa humantong sa masalimuot na litigasyon. Tumingin ito kay Clara. At sino naman ang magandang binibini? She's my fiancé, Clara Montecillo. At anumang sasabihin mo sa akin, maririnig din niya. Ah, pleasant surprise. Well, dearest Montecillo, Jim F. De Leon, sana'y mapag-usapan natin ito bilang mga sibilisadong tao. Dito nagtatapos ang 3 kabanata. Ang pagdating ni Atty. Sandoval ay ang simula ng mas direktang komprontasyon tungkol sa usapin sa lupa. Nagpakilala na rin tayo ng isang kikaibigan mula sa nakaraan ni Clara na si Marco, na maaaring magkaroon ng papel sa mga susunod na kabanata, hindi bilang karibal kundi bilang isang taong makakapagbigay ng ibang perspektibo o tulong. Ang susunod na kabanata ay maaaring tumuon sa kung paano haharapin ni Miguel at Clara si Atty. Sandoval at kung paano ito makakaapekto sa kanilang mga plano sa kasal at sa kanilang relasyon. Maaari ring mas palalimin ang papel ni Marco. Ang pagdating ni Atty. Ricardo Sandoval sa mansyon ng mga De Leon ay parang isang malamig na hanging biglang umihip sa mainit na paghahanda para sa kasal. Ang ngiti nito, na tila may pagkamapanghamon, ay nagdulot ng agarang tensyon sa pagitan nila ni Miguel. Maaari ba tayong mag-usap sa isang lugar na mas pribado? Jim F. De Leon, tanong ni Atty. Sandoval, ang tingin ay nagpapalipat-lipat kina Miguel at Clara. Dito na lang tayo sa sala, matigas na sagot ni Miguel, iginya ang abogado papasok. Si Clara ay sumunod, tahimik ngunit alerto. Si Madam isa-isa naman ay naiwang nakanganga sa dining room, tila hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makaupo sila, inilahad ni Atty. Sandoval ang isang makapal na folder. Ito ang kopya ng petisyon na isinampa ng pamilya Ramirez. Nakasaad dito ang lahat ng aming basehan, kabilang na ang kopya ng sinasabi naming kasulatan mula kay Don Rafael De Leon. Pinag-aralan ni Miguel ang mga dokumento, habang si Clara ay nakamasidlang, pilit iniintindi ang mga legal na terminolohiya. Atty. Sandoval, sabi ni Miguel pagkatapos ng ilang sandali. Ang hasyenda ay nasa pamilya namin ng ilang henerasyon. Ngayon lang lumitaw ang ganitong usapin. Hindi ba't kahina-hinala? F. De Leon, ang hustisya ay walang pinipiling oras. Ang pamilya Ramirez ay matagal nang nagtitiis. Ngayon lang sila nagkaroon ng lakas ng loob at sapat na ebidensya para ipaglaban ang sa tingin nila ay tama. May diin ang bawat salita ng abogado. Ang lolo niyo sa tuhod, si Don Rafael, ay kilala bilang isang taong mapagbigay. Hindi malayong nangako nga siya sa mga Ramirez na naging tapat na katiwala niya sa loob ng maraming taon. Kung may pangako man, bakit walang formal na titulo o dokumento na naisalin sa kanila noon pa? Giit ni Miguel. Iyon nga ang punto, Jim F. De Leon. Maaaring nagkaroon ng mga pangyayari na hindi na natin alam. Ang mahalaga, may kasulatan at may mga testigong handang tumayo para sa mga Ramirez. Si Clara ang bumasag sa tensyon. Atty. Sandoval, naiintindihan po namin ang inyong posisyon. Pero sana maintindihan niyo rin na ito ay isang malaking dagok para sa pamilya De Leon, lalo na't malapit na ang kasal namin ni Miguel. Hindi po ba maaaring pag-usapan ito ng maayos, marahil isang kompromiso, para maiwasan na ang mahabang kaso? Tumingin si Atty. Sandoval kay Clara, bahagyang lumambot ang ekspresyon.
En mas Montesillo, yan din ang nais ko. Kaya ako personal na pumunta rito. Ayaw naming umabot sa puntong masisira ang pangalan ng sinuman. Ngunit kailangan din naming makita ang sinseridad mula sa inyong panig. Ang pamilya Ramirez ay hindi naghahangad ng buong hasyenda. Ang hinihiling lang nila ay ang makatarungang bahagi na sa tingin nila ay para sa kanila. Matapos ang halos 1 oras na pag-uusap, na walang malinaw na napagkasunduan kundi ang pangakong pag-aaralan ni Miguel at ng kanyang abogado ang petisyon, umalis na si Atty. Sandoval. Naiwan sina Miguel at Clara na parehong balisa. Anong gagawin natin, Miguel? Tanong ni Clara. Hindi ko alam, Clara. Pero hindi ako papayag na basta na lang nila kunin ang pinaghirapan ng mga ninuno ko ng walang sapat na katibayan. Hinawakan ni Miguel ang sentido niya. Ang inaalala ko si Lola. Kapag nalaman niya ito, kailangan malaman ni Lola, Miguel. Mas mahirap kung sa iba pa niya malalaman, payo ni Clara. Kinagabihan, pinagsama-sama ni Miguel sina Doña Elvira, Clara, at ang kanyang abogado na si Atty. Fernandez, para ipaliwanag ang sitwasyon. Gaya ng inaasahan, labis na ikinagulat at ikinabahala ni Doña Elvira ang balita. Mga Ramirez, ang alam ko, matagal nang nagsisilbi ang pamilyang iyan sa atin. Bakit ngayon lang sila lalabas na may ganitong habol? Nalilitong tanong ni Doña Elvira. Mukhang may hinanakit sila, Lola. At may abogado silang agresibo, sagot ni Miguel. Atty. Fernandez, ano ang pinakamagandang gawin? Tanong ni Doña Elvira. Sa ngayon po, Doña Elvira, kailangan nating pag-aralan ng husto ang kanilang petisyon at ang sinasabi nilang lumang kasulatan. Susubukan din nating kausapin ang mga matatandang residente sa hasyenda, baka may alam sila tungkol dito. Ang litigation ay maaaring maging magastos at matagal. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Miguel sa pakikipagpulong kay Atty. Fernandez at sa paghahanap ng mga lumang dokumento ng pamilya na maaaring makatulong sa kanilang kaso. Si Clara naman, bukod sa pag-aasikaso ng ilang detalye sa kasal na kaya niyang gawin mag-isa, ay naging sandalan ni Miguel. Pinipilit niyang maging matatag para sa kasintahan. Isang hapon, habang naglilinis si Clara ng mga lumang gamit sa library ng mansyon, naisipan niyang tingnan ang mga bowl na naglalaman ng mga papeles at larawan ni Don Rafael, ang lolo sa tuhod ni Miguel. Baka sakaling may makita siyang anumang maaaring magbigay linaw. Habang binubuklat niya ang isang makapal at lumang ledger, may nahulog na isang maliit na katuping papel mula sa pagitan ng mga pahina nito. Kakaiba ang itsura ng papel, mas makapal at parang pergamino. Nang buksan niya ito, nakasulat ito sa lumang Espanyol at may pirma na tila kay Don Rafael. Mayroon ding 2 iba pang pirma sa ibaba. Hindi maintindihan ni Clara ang lahat ng nakasulat, pero may ilang salita siyang nakilala: Ramirez, gratitude, parcela de tierra, piraso ng lupa, Rio, Ilog. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Ito na kaya yung sinasabing kasulatan? Pero bakit ito nakatago rito at hindi hawak ng mga Ramirez? Samantala, tumawag si Marco kay Clara. Clara, kumusta? Napadaan lang ako sa area nyo, may meeting ako malapit dyan. Baka gusto mong magkape? Saglit lang. Naisip ni Clara na baka makatulong si Marco. Bilang engineer, baka may alam ito sa mga lumang mapa o dokumento, o kahit man lang makapagbigay ng ibang pananaw. CJ, Marco. Saan tayo? Nagkita sila sa isang coffee shop malapit sa mall. Ikinuwento ni Clara, sa pangkalahatan, ang tungkol sa problema sa lupa na kinakaharap ng pamilya ni Miguel, nang hindi nagbibigay ng masyadong detalye. Grabe naman yan, Clara. Mahirap yang mga usapin sa lupa, lalo na kung may mga lumang dokumento, sabi ni Marco. May kopya ba kayo ng sinasabi nilang kasulatan? Meron. Actually, may nakita rin akong isang papel sa mga gamit ng lolo ni Miguel. Hindi ko sigurado kung ano yun, pero parang importante. Gusto mo, tingnan natin? Baka sakali lang, may maintindihan ako. Medyo pamilyar ako sa mga lumang sukat at terminolohiya sa lupa dahil sa trabaho ko. Nag-aalangan si Clara noong una, pero naisip niyang wala namang mawawala. Dala niya ang maliit na papel na nahanap niya. Ipinakita niya ito kay Marco. Pinag-aralan ni Marco ang dokumento. Clara, mukhang totoo ang kasulatan ito.
Nakasulat dito na bilang pasasalamat ni Don Rafael sa isang Hermogenes Ramirez para sa kanyang katapatan at serbisyo, ipinagkakaloob niya rito ang isang bahagi ng lupa malapit sa ilog. May sukat na nakalagay at may mga palatandaan. Nanlaki ang mata ni Clara. So, may basehan pala talaga sila? Mukhang ganun nga. Pero ang tanong, bakit hindi ito na ipatupad noon? At bakit nasa inyo ang dokumentong ito at hindi sa kanila? Tumuro si Marco sa dalawang pirma sa ibaba ng pirma ni Don Rafael. Sino kaya itong dalawang testigong ito? Buhay pa kaya sila o ang mga kaanak nila? Biglang may naalala si Clara. Ang sabi ni Atty. Fernandez, may testigong matanda ang mga Ramirez. Marco, sa tingin mo, kung ito yung orihinal na kasulatan na hawak namin, at may kopya lang sila, o baka ibang kasulatan pa ang hawak nila, ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, kailangan ninyong malaman kung ano talaga ang hawak nila, at kung sino ang mga testigong tinutukoy nila. Dahil kung may pirma ng mga testigo rito sa hawak mong papel, at iba ang testigo nila, o wala silang maipakitang testigo sa kanilang dokumento. Yun ang maaaring maging susi, paliwanag ni Marco. Kailangan nyo ng isang taong talagang bihasa sa mga ganitong lumang dokumento para i-authenticate to. Nagpasalamat si Clara kay Marco. Ang simpleng pag-uusap nila ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at direksyon. Pag-uwi niya, agad niyang ipinakita kay Miguel ang dokumento at ikinuwento ang sinabi ni Marco. Clara, this could be it, sabi ni Miguel, hawak ang papel na parang isang kayamanan. Kung ito ang orihinal at mapapatunayan natin, malaki ang sansa nating malaman ang buong katotohanan. Agad nilang tinawagan si Atty. Fernandez. Samantala, si Atty. Sandoval ay hindi tumitigil. Nagsimula na siyang magpakalat ng mga sabi-sabi sa mga lokal na pahayagan sa Batangas tungkol sa ipang-aapi, di umano ng mga dilyon sa mga Ramirez, isang estratehiyang halatang para i-pressure sila. Hindi tayo dapat magpatinag sa mga black propaganda niya, Miguel, sabi ni Clara, mas lalo pang tumibay ang loob na tulungan ang kasintahan. Ang katotohanan ang mananaig. Dito nagtatapos ang ika-4 na kabanata. Nakahanap si Clara ng isang mahalagang ebidensya, at si Marco ay nagbigay ng mahalagang payo. Ang laban ay nagsisimula pa lang, at ang kasal ay papalapit na. Ang susunod na kabanata ay maaaring tumuon sa investigasyon nila tungkol sa dokumento, ang paghahanap sa mga posibleng testigo, at ang pagharap nila sa mga taktika ni Atty. Sandoval. Ang maliit na piraso ng lumang papel na natagpuan ni Clara ay naging sentro ng mga pag-uusap at estratehiya ng pamilya de Leon. Agad na ipinadala ni Atty. Fernandez ang dokumento sa isang eksperto sa mga lumang kasulatan para sa authentication. Habang hinihintay ang resulta, sinimulan na rin nila ang masusing investigasyon tungkol sa mga Ramirez at sa sinasabing testigo ng mga ito. Kailangan nating malaman kung sino ang matandang testigong hawak ni Atty. Sandoval, sabi ni Miguel sa isang pulong kasama si Clara at Atty. Fernandez. At kailangan nating maunahan siya. Kung may alam ang testigong iyon na makakatulong sa atin, o kung mapapatunayan nating hindi. Kapanipaniwala ang kanyang testimonya, malaking bagay iyon. Si Manang Celia, na matagal nang naninilbihan sa pamilya de Leon at may malawak na kaalaman sa mga nangyari sa hasyenda, ay naging mahalagang kasangkapan. Ipinatawag niya ang mga pinakamatatandang trabahador sa hasyenda, mga taong ang mga magulang o lolo't lola pa ay nagsilbi na rin kay Don Rafael. Sa isang maliit na pagtitipon sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa bakuran ng mansyon, kinausap sila ni Miguel at Manang Celia. Nais po sana naming humingi ng tulong sa inyo, panimula ni Miguel. May lumitaw pong usapin tungkol sa isang bahagi ng lupa ng hasyenda, at nabanggit po ang pangalan ng pamilya Ramirez. Baka po may naalala kayo, o narinig mula sa inyong mga ninuno, tungkol sa kanila at sa anumang kasunduan kay Lolo Rafael. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Maya-maya, isang matandang lalaki, si Tata Carrio, na halos 80 anyos na at dating tagapangasiwa ng mga kabayo, ang nagsalita. Senorito Miguel, ang mga Ramirez po, matagal na iyang pangalan dito sa hasyenda. Si Hermogenes Ramirez, yung ama ni Lucio na ama naman ni Nestor na siyang nag-claim ngayon, ay talagang matapat na katiwala ni Don Rafael. Ang alam ko po, may ipinangako nga sa kanya si Don Rafael na kapirasong lupa malapit sa ilog bilang pasasalamat. Tumango si Miguel.
Opo, Tata Carrio. Yun nga po ang sinasabi nila. May alam po ba kayo kung bakit hindi iyon naisalin sa kanila? Nag-isip si Tata Carrio. Ang pagkaalala ko po sa kwento ng aking ama, nagkaroon daw po ng hindi pagkakaunawaan. May isa pa pong katiwala si Don Rafael noon, si Pedro Gatchalian. Medyo may hidwaan daw po yung dalawa, si Hermogenes at si Pedro. Nang mamatay daw po si Don Rafael, si Pedro ang naging mas malapit sa tagapagmana noon, at tila na isantabi yung pangako kay Hermogenes. May mga usap-usapan pangaraw po na baka yung orihinal na dokumento ay itinago o sinadyang iwaksi ni Pedro para hindi mapunta sa mga Ramirez. Nagkatinginan sina Miguel at Clara. Ito ay isang bagong anggulo. Tata Carrio, itong si Pedro Gatchalian, may kaanak pa po ba siya rito? Tanong ni Clara. Umiling si Tata Carrio. Matagal na pong wala ang pamilya Gatchalian dito, iha. Pagkatapos daw po ng ilang taon, lumipat na sila sa ibang probinsya. Samantala, ang mga dismear campaign ni Atty. Sandoval ay nagpapatuloy. Naglabas siya ng mga artikulo sa mga lokal na tabloid at nagpa-interview sa radyo, pinalalabas na inaapi ng mga mayayamang De Leon ang mga pobreng Ramirez. Nagsimula nang makatanggap ng mga negatibong komento ang pamilya De Leon, lalo na sa social media, bagamat marami pa rin ang hindi naniniwala agad. Nakakainis na talaga yang Atty. Sandoval na yan, gigil na sabi ni Clara isang gabi, habang binabasa ang isang online article. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi. Niyakap siya ni Miguel. Hayaan mo sila, Clara. Alam natin ang totoo. Ang mahalaga, hindi tayo nagpapaapekto sa mga paninira nila. Pero Miguel, paano kung maniwala ang mga tao? Paano kung maapektuhan ang reputasyon nyo, ng pamilya mo? Ang reputasyon, nabubuo yan sa mahabang panahon ng mabuting gawa. Hindi yan basta masisira ng ilang sabi-sabi lang. Tiwala lang, sabi ni Miguel, bagamat sa loob-loob niya ay nag-aalala rin siya. Dumating ang resulta mula sa handwriting expert. Kumpirmadong ang pirma sa dokumentong nahanap ni Clara ay autentikong pirma ni Don Rafael de Leon. Malaking bagay ito. Ito na ang alas natin, Miguel, sabi ni Atty. Fernandez. Kung mapapatunayan nating ito ang orihinal at tanging kasulatan, at ang hawak nila ay kopya lamang o may questionableng pinanggalingan, malaki ang lamang natin. Ang susunod na hakbang ay alamin kung sino ang testigong hawak ni Atty. Sandoval. Sa tulong ng ilang koneksyon ni Anton, na may mga kaibigan sa lokal na pamahalaan sa Batangas, nakuha nila ang pangalan, si Aling Pasita, isang matandang babae na nakatira sa isang liblib na baryo malapit sa hasyenda. Nagpasya sina Miguel at Clara na personal na puntahan si Aling Pasita, kasama si Atty. Fernandez. Ayaw nilang maunahan sila ni Atty. Sandoval. Ang bahay ni Aling Pasita ay isang maliit na kubo. Naabutan nila itong nagwawali sa bakuran. Magandang hapon po, Aling Pasita, bati ni Miguel. Tumingin ang matanda sa kanila, may pagtataka. Sino ho sila? Ako po si Miguel de Leon, apo ni Don Rafael. Ito po si Clara, ang aking fiance at si Atty. Fernandez, ang aming abogado. Bahagyang nanlaki ang mata ni Aling Pasita nang marinig ang pangalan ni Miguel. De Leon? Ano po ang kailangan nyo sa isang matandang tulad ko? Aling Pasita, nabalitaan po namin na kayo raw po ay isa sa mga testigong nakakaalam tungkol sa usapin ng lupa ng mga Ramirez, diretsong sabi ni Atty. Fernandez. Bumuntong hininga si Aling Pasita. Mga iho, iha. Ang aking yumaong asawa, si Federico, ay pamangkin ni Hermogenes Ramirez. Naikwento niya sa akin ang tungkol sa pangakong lupa. At minsan, noong bata pa ako, nakita ko raw ang isang papel na pinirmahan ni Don Rafael. Pero hindi ko na matandaan kung ano ang itsura noon. Ipinakita ni Miguel ang dokumentong nahanap ni Clara. Aling Pasita, ito po ba yung sinasabi niyong papel? Tinitigan ito ng matagal ni Aling Pasita. Umiling ito. Hindi ko na matandaan, iho. Mahigit 70 taon na ang nakalipas. Ang alam ko lang, may ipinangako si Don Rafael. At ang mga Ramirez, matagal na nilang inaasam yon. Pero Aling Pasita, sabi ni Clara, kung may tunay na kasulatan, at napatunayan na ito nga yon, hindi po ba dapat yon ang masunod, para maging patas sa lahat? Tumango si Aling Pasita. Siguro nga, iha.
Ang gusto lang naman ng lahat ay katarungan. Nang paalis na sila, may sinabi si Aling Pasita na nagbigay ng panibagong palaisipan. May isa pa kayong dapat kausapin. Si Mang Anselmo. Pinsan siya ni Pedro Gatchalian, yung dating katiwala rin ni Don Rafael. Nakatira siya sa kabilang bayan. Baka may alam siya. Pedro Gatchalian. Ang pangalang binanggit ni Tata Carrio. Ang posibleng susi sa kung bakit hindi na ipatupad ang kasulatan. Samantala, si Madam sa isa ay patuloy sa kanyang wedding consultations, tila walang kamalay-malay sa mga problemang kinakaharap ng pamilya. Darling Clara, for your bridal march, I'm thinking of a full orchestra. And fireworks. Dapat bongga. Napapangiti na lang si Clara. Sa gitna ng usapin sa lupa, ang kulay ng kortina sa reception ay tila naging napakaliit na bagay. Isang hapon, habang nag-uusap sina Clara at Miguel tungkol sa kanilang susunod na hakbang, tumawag si Marco. Clara, may narinig akong balita. Yung abogado ng mga Ramirez, si Atty. Sandoval, mukhang may iba pang kasong hinahawakan na may kaugnayan sa mga lumang titulo ng lupa sa Batangas. At ang modus operandi niya raw, maghanap ng mga pamilyang mailumang claims, tapos siya na ang gagawa ng paraan para palakasin yung ebidensya nila, minsan kahit questionable pa. Anong ibig mong sabihin, Marco? Ang sabi-sabi, may mga eksperto siyang gumagawa o nag-aayos ng mga lumang dokumento para magmukhang otiko. Hindi ko sinasabing ginagawa niya iyan sa kaso niyo, pero mag-ingat kayo. Baka yung hawak nilang kasulatan ay hindi talaga galing kay Don Rafael. Nagpasalamat si Clara kay Marco. Ang impormasyong ito ay kritikal. Kung mapapatunayan nilang peke o minanipula ang ebidensya ng mga Ramirez, tapos ang kaso. Ipinasa agad ni Clara ang impormasyon kay Miguel at Atty. Fernandez. Kailangan nating makakuha ng kopya ng sinasabi nilang kasulatan at ipa-examine din iyon, sabi ni Atty. Fernandez. Kung may foul play si Atty. Sandoval ang mananagot. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa lupa, kundi tungkol na rin sa katotohanan at integridad. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pagmamahala ni Clara at Miguel ang kanilang pinakamalakas na sandata. Dito nagtatapos ang ika-5 kabanata. Ang misteryo ay lalong lumalalim at ang mga estratehiya ay nagiging mas komplikado. Ang susunod na kabanata ay maaaring tumuon sa paghahanap nila kay Mang Anselmo, ang pagkuha ng kopya ng dokumento ng mga Ramirez, at ang posibleng komprontasyon sa mga taktika ni Atty. Sandoval. Dala ang bagong impormasyon mula kay Marco at ang pangalan ni Mang Anselmo, ang pinsan ni Pedro Gatchalian, muling nagkaroon ng sigla ang pag-asa ni Miguel at Clara. Kung may makukuhang testimonya mula kay Mang Anselmo na susuporta sa teorya ni Tata Carrio tungkol sa posibleng sabotahe ni Pedro Gatchalian, malaki itong dagok sa kaso ng mga Ramirez. Hindi naging madali ang paghahanap kay Mang Anselmo. Sa tulong ng mga kontak ni Anton at ilang tauhan sa hasyenda na may mga kamag-anak sa kabilang bayan, natuntun din nila ito sa isang maliit na barangay sa paanan ng bundok Makulot. Isang matandang lalaki na si Mang Anselmo, mahigit 70 taon na, medyo ulyanin na ngunit matalas pa rin ang ilang alaala. Sina Miguel, Clara at Atty. Fernandez, kasama si Manang Celia na maaaring makatulong sa pagpapaalala kay Mang Anselmo, ang personal na nagtungo roon. Ang bahay ni Mang Anselmo ay mas maliit pa kaysa kay Aling Pasita, napapaligiran ng mga puno ng saging. Mang Anselmo, magalang na tanong ni Manang Celia, nang makita ang matandang nakaupo sa isang tumba-tumba sa kanilang batalan. Bahagyang idinilat ni Mang Anselmo ang mga mata. Sino kayo? Mahinang tanong nito. Ako po si Celia, Manang Celia ng Hacienda Buena Vista. Ito po si Senorito Miguel, apo ni Don Rafael de Leon, si Clara, at si Atty. Fernandez. Nang marinig ang pangalan ni Don Rafael at Hacienda Buena Vista, tila may kislap na lumitaw sa mga mata ni Mang Anselmo. De Leon. Buena Vista matagal na iyon. Opo, Mang Anselmo, sabi ni Miguel. Nandito po kami para sana magtanong tungkol sa inyong pinsan, si Pedro Gatchalian, na dating katiwala ni Lolo Rafael. Tumango-tango si Mang Anselmo. Si Pedring, pinsan ko iyon. Matagal na rin siyang wala. Ano ang tungkol sa kanya? May lumitaw po kasing usapin tungkol sa isang pangakong lupa ni Lolo Rafael sa pamilya Ramirez. Ang sabi po, baka raw po may
Kinalaman si Tito Pedro nyo sa hindi pagkakatupad noon, maingat na sabi ni Miguel. Biglang tumahimik si Mang Anselmo. Tumingin ito sa malayo, tila may inaalalang matagal nang nakabaon. Maya-maya, nagsalita ito, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Si Pedring may ambisyon iyon. Gusto niyang siya ang maging pinakapinagkakatiwalaan ni Don Rafael. Seloso iyon kay Hermogenes Ramirez dahil alam niyang mas malapit ang loob ni Don Rafael kay Hermogenes. Nagbuntong hininga ang matanda. Naaalala ko, noong bata pa ako, minsang nagbakasyon ako kina Pedring sa hasyenda. Narinig ko silang nag-uusap ng asawa niya. May isang papel daw na hawak si Hermogenes na ayaw ni Pedring na mapunta kay Don Rafael o sa mga tagapagmana nito. Sabi ni Pedring, hanggat hawak ko to, o pag nawala to, walang Ramirez na aangkin ng lupa malapit sa ilog. Nagkatinginan sina Miguel at Clara. Ito na ba iyon? Mang Anselmo, anong papel po iyon? Nakita niyo po ba? Tanong ni Atty. Fernandez. Umiling si Mang Anselmo. Hindi ko nakita. Bata pa ako noon, hindi ko pa naintindihan. Pero iyon ang narinig ko. At alam ko, pagkatapos mamatay ni Don Rafael, si Pedring ang naging mas maimpluwensya. Maya-maya, umalis na rin ang mga Ramirez sa hasyenda, parang nawala ng pag-asa. May naalala pa po ba kayo tungkol sa papel na yon, Mang Anselmo? Kahit anong detalye, tanong ni Clara, ang boses ay malumanay. Muling nag-isip ang matanda. Parang may nabanggit si Pedring na itinago niya raw ng mabuti. O baka sinunog niya. Hindi ko na matandaan. Bagamat hindi direktang ebidensya, ang testimonya ni Mang Anselmo ay mahalaga. Nagpapatibay ito sa teoryang may nangyaring hindi tama noon. Nagpasalamat sila ng husto kay Mang Anselmo at nangakong babalikan siya kung kinakailangan. Habang pauwi, hindi mapakali si Miguel. Kung itinago ni Pedro Gatchalian ang orihinal na dokumento, paano nagkaroon ng kopya o ibang bersyon ang mga Ramirez na hawak ngayon ni Atty. Sandoval? Iyan ang kailangan nating alamin, sabi ni Atty. Fernandez. At kailangan nating makuha ang kopya ng dokumentong hawak ng panig nila para maihambing sa nahanap ni Clara at sa sinasabi ni Mang Anselmo. Ang pagkakataon ay dumating sa isang pretrial conference na ipinatawag ng korte. Bagamat maikli lamang, nagkaroon ng pagkakataon si Atty. Fernandez na formal na hilingin ang kopya ng lahat ng ebidensyang dokumentaryo ng panig ni Atty. Sandoval alinsunod sa proseso. Nang makuha nila ito, agad nilang ipinadala sa parehong eksperto ang kasulatan ng mga Ramirez. Samantala, ang paghahanda sa kasal ay hindi naman lubusang napabayaan. Si Doña Elvira, sa tulong ni Madam Isa-Isa, ay patuloy sa pag-aasikaso ng mga ingranding detalye. Si Clara naman, sa mga sandaling hindi siya kasama ni Miguel sa pag-imbestiga, ay tinututukan ang mga mas personal na aspeto, ang kanyang wedding vows, ang mga munting regalo para sa kanyang mga abay, at ang lihim niyang wedding gown project. Isang araw, dinalaw ni Clara ang designer na kinausap niya. Kumusta na po yung gown ko? Tanong niya. Ngumiti ang designer. Patapos na, Clara. At masasabi kong isa ito sa pinakapaborito kong nagawa. Simple, elegante, at higit sa lahat, sumasalamin sa kung sino ka. Nang makita ni Clara ang halos tapos ng gown, isang off-shoulder na disenyo na may malambot na flowy skirt, gawa sa pinong lace at silk, na may mga munting pearl accents, naluha siya sa tuwa. Ito talaga ang pinapangarap niya. Sa kabilang dako, si Atty. Sandoval ay hindi natitinag. Nagsimula siyang magbigay ng mga blind item sa ilang entertainment writers na konektado sa mga socialite, pinalalabas na may malaking eskandalo na kinasasangkutan ang isang kilalang pamilyang hasendero at isang piordinaryong mapapangasawa na may kaugnayan sa agawan ng lupa. Miguel, this is getting out of hand, sabi ni Doña Elvira, hawak ang isang tabloid. Pati ba naman ang personal nating buhay idadamay nila? Lola, wag na po kayong magpaapekto. Mga paninira lang po yan. Mas mahalaga po ang katotohanan, pagpapakalma ni Miguel, bagamat siya mismo ay nararamdaman na ang pressure. Dumating ang araw na pinakahihintay nila, ang resulta ng pagsusuri sa dokumentong hawak ng mga Ramirez. Tumawag si Atty. Fernandez kay Miguel. Miguel, may maganda at hindi masyadong magandang balita ako. Ano yun, Atty? Kinakabahang tanong ni Miguel.
Si Clara ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Ang magandang balita, base sa pagsusuri ng eksperto, ang papel at tinta na ginamit sa dokumento ng mga Ramirez ay hindi tugma sa panahon ni Don Rafael. Mukhang mas bago ito. May mga senyales din ng artipisyal na pagpapaluma. Napangiti sina Miguel at Clara. Pero pagpapatuloy ni Atty. Fernandez, ang hindi masyadong maganda, ang pirma na nakalagay doon bilang pirma ni Don Rafael ay napakagaling ng pagkakagawa. Halos perpekto ang pagkakahawig sa mga tunay niyang pirma. Sinabi ng eksperto na posibleng ito ay na-trace o kinopya ng may matinding ingat ng isang taong may kasanayan sa forgery, o di kaya'y may access sa maraming sample ng pirma niya. So, peke nga ang dokumento nila, tanong ni Clara. Malaki ang posibilidad, Clara. Pero kailangan pa rin nating patunayan iyan sa korte. Ang depensa nila, maaaring yun ay kopya lamang na ginawa noon para sa kanilang sariling record, at ang orihinal ay nawala. Ang hamon sa atin, patunayang ang hawak nating dokumento, yung nahanap mo, ang siyang tunay at orihinal, at ang kanila ay sadyang ginawa para manlinlang. Ang balitang ito ay nagbigay ng panibagong lakas kina Miguel. May alas na sila. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Si Atty. Sandoval ay isang matalinong kalaban. Isang gabi, habang naghahapunan sila, biglang nagsalita si Miguel. Clara, naisip ko lang kung may alok tayong kompromiso sa mga Ramirez. Hindi yung hinihingi nila, pero isang bagay na makatwiran. Para matapos na to, para makapag-focus na tayo sa kasal natin nang walang iniisip. Nagulat si Clara sa sinabi ni Miguel. Pero Miguel, kung peke ang dokumento nila, bakit tayo makikipagkompromiso? Hindi ba't parang inaamin na rin nating may karapatan sila? Alam ko, Clara. Pero iniisip ko rin ang hirap at gastos ng kaso. Ang stress kay Lola. At kahit pamanalo tayo, yung pangalan ng pamilya, nabahiran na. Kung may paraan para matapos ito ng mapayapa, kahit may kaunting give and take. Hindi agad nakasagot si Clara. Naiintindihan niya ang punto ni Miguel. Pero para sa kanya, ang katotohanan ang dapat manaig. Miguel, pag-isipan natin tong mabuti. Ayokong gumawa tayo ng desisyon na pagsisisihan natin. Ang mahalaga, magkasama tayo sa anumang desisyon. Ang hamon ng katapatan, hindi lang sa isa't isa, kundi pati sa katotohanan at sa kung ano ang tama, ang siyang susubok sa kanilang relasyon bago pa man sila humarap sa altar. Dito nagtatapos ang ika-6 na kabanata. Ang kwento ay nasa bingit ng isang posibleng resolusyon sa kaso, ngunit may bagong moral na dilema na kinakaharap sina Miguel at Clara. Ang susunod na kabanata ay maaaring tumuon sa kanilang desisyon tungkol sa kompromiso, ang paghahanda para sa korte, at ang mga huling linggo bago ang kasal. Ang mungkahi ni Miguel tungkol sa posibleng kompromiso sa pamilya Ramirez ay umikot sa isipan ni Clara ng ilang araw. Naunawaan niya ang pagnanais ni Miguel na matapos na ang gusot at ang pagnanais nitong protektahan ang kapayapaan ng kanilang pamilya, lalo na si Doña Elvira. Ngunit para kay Clara, na lumaki sa paniniwalang ang tama ay tama at ang mali ay mali, mahirap tanggapin ang ideyang bibigay sila gayong malakas ang kanilang ebidensya laban sa sinasabing kasulatan ng mga Ramirez. Miguel, pinag-isipan ko ng mabuti iyong sinabi mo, sabi ni Clara isang umaga, habang nagkakape sila sa veranda, tanaw ang luntiang bukirin ng Hacienda Buena Vista. Alam kong mabigat tong desisyon na to, pero para sa akin, kung hahayaan nating manalo ang kasinungalingan, kahit sa maliit na paraan, parang tinatalikuran na rin natin yung prinsipyo. Tumingin si Miguel kay Clara, baka sa mukha nito ang pag-aalala, ngunit may determinasyon. So, anong gusto mong gawin natin, mahal? Ipaglaban natin yung alam nating tama, matatag na sabi ni Clara. May tiwala ako kay Atty. Fernandez, at may tiwala ako sa mga ebidensyang hawak natin. Kung totoo ngang may ipinangako si Lolo Rafael sa mga Ramirez, at yung papel na nahanap ko ang patunay doon, dapat yun ang masunod, hindi yung dokumentong minanipula. Pero kung ang hawak nila ay peke, hindi tayo dapat magbigay ng kahit ano. Ngumiti si Miguel. Ito ang Clara na minahal niya, matapang, may paninindigan. Sige, Clara. Kung yan ang desisyon mo, yan din ang desisyon ko. Lalaban tayo. Naging mas inspirado si Atty. Fernandez sa determinasyon ng magkasintahan. Masusing pinaghandaan nila ang bawat anggulo ng kaso.
Inihanda nila ang testimonya ni Mang Anselmo, bagamat kailangan itong gawin sa pamamagitan ng deposition dahil sa edad at kalusugan nito. Ang resulta ng pagsusuri sa dalawang dokumento ay naging pangunahing ebidensya nila. Sa kabilang banda, si Atty. Sandoval ay hindi pa rin tumitigil sa kanyang mga media tactics. Ngunit unti-unti dahil sa mga kontrapahayag na inilalabas ni Atty. Fernandez na may basehan at ebidensya, tulad ng inconsistency sa sinasabing kasaysayan ng mga Ramirez, nagsimula ng magduda ang publiko sa mga paratang ni Atty. Sandoval. Ang araw ng unang hearing sa korte ay dumating. Kabado sina Miguel at Clara, ngunit pilit silang nagpakatatag para sa isa't isa at para kay Doña Elvira, na bagamat hindi pisikal na dumalo ay nagpadala ng kanyang buong suporta. Unang iprinesenta ni Atty. Sandoval ang kanyang mga ebidensya. Ipinakita niya ang dokumentong hawak ng mga Ramirez at ipinatawag niya si Aling Pasita bilang testigo. Sa cross-examination ni Atty. Fernandez, naging malinaw na si Aling Pasita ay wala namang direktang nakita o narinig mula mismo kay Don Rafael, kundi pawang. Mga tikwentoon lamang mula sa kanyang yumaong asawa. Naging halata rin na ang kanyang testimonya ay tila coached. Nang si Atty. Fernandez na ang magpresenta, inilahad niya ang dokumentong nahanap ni Clara. Ipinresinta niya ang resulta ng ekspertong pagsusuri na nagpapatunay sa authenticity nito, at ang resulta ng pagsusuri sa dokumento ng mga Ramirez na nagpapakitang ito ay questionable at posibleng pineke. Ang deposition ni Mang Anselmo ay binasa, na nagbigay ng konteksto sa posibleng nangyaring sabotahe noon ni Pedro Gatchalian. Ang pinakamatinding dagok kay Atty. Sandoval ay nang ipatawag ni Atty. Fernandez ang isang dating empleyado ng isang printing press na kilalang gumagawa ng mga peking dokumento. Umamin ang testigong ito na binigyan ng immunity na minsan ay nilapitan siya ng isang taong nagpakilalang i-associate ni Atty. Sandoval para magpagawa ng isang tilumang kasulatan na may pirma ng isang kilalang personalidad mula sa nakaraan. Bagamat hindi direktang naituro si Atty. Sandoval, nagdulot ito ng malaking pagdududa sa kanyang integridad. Sa loob ng ilang linggo, dumaan ang kaso sa ilang hearings. Bawat araw ay puno ng tensyon. Ngunit sa bawat pagharap nila sa korte, mas lalong tumitibay ang samahan ni Miguel at Clara. Sila ang naging lakas ng isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw ng desisyon. Ang courtroom ay puno. Naroon sina Miguel, Clara, Doña Elvira, na nagpumilit ng dumalo, Anton, Lenny, at maging sina Nen at Gigi na sumuporta. Sa kabilang panig, naroon ang pamilya Ramirez kasama si Atty. Sandoval na hindi na maipinta ang mukha. Nang basahin ng hukom ang desisyon, ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato. Matapos ang masusing pag-aaral sa mga ebidensyang inilahad ng magkabilang panig ang korte, ay nagpapasya na ang dokumentong iprinisenta ng panig ng mga De Leon na naglalaman ng pirma ni Don Rafael De Leon, ang siyang kinikilalang otentiko at may bigat na kasulatan. Ang dokumentong iprinisenta ng panig ng mga Ramirez ay nababalutan ng pagdududa hinggil sa authenticity nito. Dahil dito, ang petisyon ng pamilya Ramirez ay ibinabasura ng korte. Subalit, kinikilala ng korte ang posibleng intensyon ng kabutihang loob ni Don Rafael De Leon na nakasaad sa otentikong dokumento. Hinihikayat ng korte ang pamilya De Leon na pag-aralan ang nilalaman ng nasabing kasulatan at, sa diwa ng katarungan at voluntaryong pagpapasya, ay isaalang-alang ang anumang nararapat na pagkilala o tulong sa pamilya Ramirez. Kung mapapatunayang sila nga ang tinutukoy na benepisyaryo sa otentikong kasulatan, nang hindi na nangangailangan pa ng utos mula sa korte. Napaluha si Clara. Niyakap siya ng mahigpit ni Miguel. Si Doña Elvira ay napangiti, isang ngiting may kasamang ginhawa. Si Atty. Sandoval at ang mga Ramirez ay tahimik na umalis, bakas ang pagkatalo. Nang maglaon, nabalitaan na lamang nila na si Atty. Sandoval ay iniimbestigahan na rin ng Integrated Bar of the Philippines dahil sa mga aligasyon ng unethical practices. Paglabas nila ng courtroom, sinalubong sila ng mga ngiti at yakap. Nanalo tayo, Miguel. Nanalo ang katotohanan, masayang sabi ni Clara. Nanalo tayo, mahal, dahil magkasama tayo, sagot ni Miguel. Kinagabihan, sa mansyon ng mga De Leon, nagkaroon ng munting salu-salo. Miguel, apo, sabi ni Doña Elvira. Ano ang plano mo tungkol sa sinabi ng hukom?
Yung tungkol sa voluntaryong pagkilala sa mga Ramirez. Tumingin si Miguel kay Clara at ngumiti sila sa isa't isa. Lola, Clara, napag-usapan na po namin to, sabi ni Miguel. Kung mapapatunayan nga na ang pamilya Ramirez na nag-claim ngayon ay ang direktang ina po ni Hermogenes Ramirez na tinutukoy sa kasulatan ni Lolo Rafael, handa po kaming ibigay sa kanila ang eksaktong sukat ng lupa na nakasaad doon. Hindi dahil sa utos ng korte, kundi dahil yun ang nararapat, at yun ang alam naming gustong mangyari ni Lolo Rafael. Namangha si Doña Elvira sa narinig. Tama kayo, mga anak. Yan ang tunay na diwa ng mga De Leon, katarungan at kabutihang loob. Sa mga sumunod na linggo, sa tulong ni Atty. Fernandez, masusing pinag-aralan ang lahi ng mga Ramirez. Natuklasan niyang ang pamilyang nag-claim, sa pangunguna ni Nestor Ramirez, ay direktang inapunga ni Hermogenes. Agad na ipinaayos ni Miguel ang mga papeles para formal na i-turn over sa kanila ang kapirasong lupa malapit sa ilog, ayon sa nakasaad sa lumang kasulatan. Si Nestor Ramirez, na nooy puno ng hinanakit, ay lumapit kay Miguel na may pagpapakumbaba. Senor Miguel, patawarin niyo po kami sa aming ginawa. Nadala lang po kami ng maling payo at ng matagal ng pagnanais na makuha ang sa tingin nami para sa amin. Tapos na yon, Mang Nestor, sabi ni Miguel, inilahad ang kamay. Ang mahalaga, na isaayos na ang lahat. Sa wakas, nawala na ang anino ng nakaraan. Ang liwanag ng katotohanan at katarungan ang nanaig. At ngayon, wala nang anumang hadlang pa sa pinakaasam nilang araw, ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Ang lahat ng atensyon ay naibaling na sa mga huling paghahanda para sa kasal. Ang tea carnival ay naging mas masaya at mas magaan. Dito nagtatapos ang 7 kabanata. Nalutas na ang kaso sa lupa sa paraang makatarungan. Ang susunod at posibleng huling kabanata ay tututok na ng buo sa kasal ni Clara at Miguel at sa kanilang bagong simula. Ang mga linggo bago ang kasal ay lumipas na parang isang masayang panaginip. Wala nang gumugulo sa isipan ni Clara at Miguel, kundi ang mga huling detalye ng kanilang pag-iisang dibdib. Ang bigat na dulot ng kaso sa lupa ay napalitan ng magaang na pananabik. Si Doña Elvira ay mas naging inspirado sa pag-aasikaso, at maging si Madam Isa-Isa ay tila nahawa sa positibong enerhiya, bagamat hindi pa rin nawawala ang kanyang ibonggang mga suhestyon. Ang simbahan sa Tagaytay na napili nila ay pinalamu siya ng libo-libong puting rosas at baby's breath, ang paborito ni Clara. Ang pasilyo ay nilatagan ng puting carpet, at sa dulo nito ay isang arko ng mga bulaklak kung saan hihintayin ni Miguel ang kanyang mapapangasawa. Sa araw ng kasal, maagang nagising si Clara sa isang suite ng hotel kung saan sila naghanda. Kasama niya sina Lenny, Nen, at Gigi, ang kanyang mga abay, na mas excited pa yata kaysa sa kanya. Si Aling Nita at Mang Cardo ay naroon din, hindi maitago ang luha ng kaligayahan at kaunting kalungkutan dahil aalis na ang kanilang bunso. Anak, ang ganda-ganda mo, naiiyak na sabi ni Aling Nita habang inaayusan si Clara ng makeup artist na kinuha ni Doña Elvira. Nay naman, pinapaiyak niyo naman ako sabi ni Clara, pilit pinipigilan ang sariling emosyon. Nang isuot na ni Clara ang kanyang wedding gown, ang lihim niyang proyekto, lahat sila ay napanganga. Ito yung simple ngunit eleganteng gown na pinangarap niya. Hindi ito ang ₱2 million pouff ni Madam Isa-Isa, kundi isang obra na sumasalamin sa kanyang pagkatao. Nang makita ito ni Doña Elvira, na dumating para personal na ihatid ang isang lumang belo na pamana para sa pamilya De Leon, napangiti ito ng may paghanga. Iha, mas lalo kang gumanda. Tama ang pinili mo. Ito ang nababagay sa isang De Leon. Sa simbahan, si Miguel ay hindi mapakali sa tabi ng altar, kasama si Anton bilang kanyang best man. Ang mga bisita, pamilya, malalapit na kaibigan, ilang business associates na talagang malapit sa mga De Leon, at maging si Tata Carlo at ilang matatandang taga-hacienda, ay naroon na. Nang tumugtog na ang bridal chorus, lahat ay napatingin sa pinto ng simbahan. Dahan-dahang naglakad si Clara, hawak ang braso ni Mang Cardo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang sayaw patungo sa kanyang walang hanggan. Ang ngiti sa kanyang labi ay kasing ningning ng araw. Si Miguel, nang makita si Clara, ay tila natulala. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Tanging si Clara lang ang kanyang nakikita, ang babaeng nagpabago ng kanyang mundo, ang babaeng handa niyang mahalin habang buhay.
Hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Nang ihatid ni Mang Cardo si Clara kay Miguel, may ibinulong ito. Alagaan mo ang prinsesa ko, iho. Pangako po, tay, sagot ni Miguel, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Clara. Ang seremonya ay naging taimtim at puno ng emosyon. Ang kanilang mga personal na vows ang nagpaiyak sa marami. Clara, simula ni Miguel, ang boses ay nanginginig, dumating ka sa buhay ko noong panahong akala ko ay wala ng direksyon ang lahat. Ikaw ang nagbigay liwanag, ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling ngumiti at magmahal ng walang takot. Sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto, ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan, at igagalang sa bawat araw ng aking buhay. Ikaw ang aking simula, ang aking gitna, at ang aking wakas. Mahal na mahal kita. Si Clara naman, huminga ng malalim. Miguel, ikaw ang katuparan ng mga pangarap na hindi ko man lang pinangahasang isipin noon. Ipinakita mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado sa buhay, kundi sa tibok ng puso. Sa mga panahong bagsak ako, ikaw ang nagbigay lakas. Sa mga panahong takot ako, ikaw ang naging tapang. Pangako, Miguel, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mananatili ako sa tabi mo. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking inspirasyon, ang aking mahal. Mahal na mahal kita. Nang ideklara sila ng pari bilang mag-asawa, at nang maghalikan sila, ang simbahan ay napuno ng masigabong palakpakan at mga hiyawan ng tuwa. Ang resepsyon sa eleganteng garden venue ay naging isang masayang selebrasyon. Ang pagkain ay masarap, ang musika ay kaaya-aya. Nagkaroon ng mga talumpati mula kay Anton na nagbiro tungkol sa pagiging seloso ni Miguel noong una at mula kay Lenny na nagkwento tungkol sa katapangan at kabutihan ni Clara. Si Doña Elvira ay nagbigay ng isang madamdaming mensahe. Formal na tinatanggap si Clara bilang kanyang bagong apo. Isa sa mga highlight ng gabi ay nang kantahan ni Miguel si Clara ng isang awiting siya mismo ang sumulat. Habang kumakanta siya, ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Clara, na parang sila lang dalawa ang tao sa mundo. Pagkatapos ng kanta, sumayaw sila sa gitna, ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa, sa ilalim ng mga bituin at ng mga kumikislap na ilaw. Habang papalapit na ang hating gabi, at unti-unti nang nagpapaalam ang mga bisita, naupo sina Miguel at Clara sa isang sulok, magkahawak kamay, pinagmamasdan ang kasiyahan. Masaya ka ba, Jim-Es de Leon? Tanong ni Miguel, may mapaglarong ngiti. Sobra, Jim-Es de Leon, sagot ni Clara, isinandal ang ulo sa balikat nito. Sino ang mag-aakalang ang dating masahistang sinibak sa trabaho, at naging kasambahay, ay ikakasal sa isang gwapong hasendero? Natawa si Miguel. At sino ang mag-aakalang ang malungkot at tahimik na hasendero ay mahahanap ang kanyang kaligayahan sa isang palaban at masayahing dalaga? Tumingala sila sa langit. Ang mga bituin ay tila mas nagniningning para sa kanila. Clara, sabi ni Miguel. Ang kwento natin, parang isang teleserye, no? May drama, may kilig, may kontrabida. Nga, sang-ayon ni Clara. Pero ang pinagkaiba, sa teleserye, may the end. Sa atin, ito pa lang ang simula. Ngumiti si Miguel. Hinawakan niya ang pisngi ni Clara at marahan itong hinalikan, isang halik na puno ng pangako, ng pasasalamat, at ng walang hanggang pag-ibig. Ang dating dalagang palaban at ang hasenderong tahimik ay nagsimula na sa kanilang bagong kabanata, isang buhay na puno ng pagmamahalan, respeto, at pagharap sa anumang hamon ng magkasama. Ang Hacienda Buena Vista ay hindi na lamang isang lupain ng yaman, kundi isang tahanan kung saan ang pag-ibig ay namumukadkad, kasing ganda at kasing tatag ng mga punong matagal nang nakatayo roon. Sumasaksi sa bawat awit ng mga pusong nagmamahalan. At dito, sa ilalim ng mapagpalang kalangitan, ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos, kundi nagsisimula pa lamang sa isang walang hanggang paglalakbay ng pag-ibig.